Walang alam sa buhay si Simon kundi kabi-kabila ang pambababae. Walang direksyon ng kanyang buhay. Hanggang isang araw, may isang sanggol na iniwan sa labas ng kanyang tarangkahan at ang sanggol na ito ay ipinangalan pa sa kanya. Lumabas din sa DNA test na anak niya ang batang ito at para maiwasan ang kahihiyan ng kanilang pamilya, naghanap siya ng babaeng pakakasalan na kikilalaning ina ng kanyang anak sa loob lamang ng 3 taon. At ang maswerteng babaeng napili ay walang iba kundi si Cindy. Simple at nagmula sa mahirap na pamilya. Pero paano kung mahulog sila sa isa't isa? Mauwi ba sa totohanan ng lahat sa kanila? Madaling araw na nang pumarada ang roadster sports car ni Simon sa harap ng kanyang bahay. Kagagaling lamang ng binata sa birthday party ni Nard na ginanap sa bahay mismo ng kaibigan kasama ang iba pa nilang barkada na si Arnie at Joel. Ayaw na nga sana siyang pauwiin pero nagpumilit pa rin dahil hindi siya sanay magpalipas ng gabi sa ibang bahay. Napamura si Simon sa sarili nang malaglag mula sa kanyang sasakyan dahil sa pagkahilo. Maswerte pa rin siyang nakauwi ng ligtas, kaya nga mas pinili niyang dumiretso sa kanyang unit kaysa sa mansyon ng magulang dahil panigurado raratratin na naman siya ng boses ng kanyang ina paggising kinabukasan. Ayaw niya namang mag-almusal ng sermon. Maraan siyang bumangon at pilit kumapit sa gilid ng kanyang sasakyan. Naipilig pa niya ang ulo para mawala ang pagkahilo dala ng kalasingan. Pasuray-suray siyang lumakad palapit sa gate na para bang nagsasayaw kung saan-saan siya nakakarating sa hindi matuwid na tayo. Nang sa wakas ay narating niya ang gate ay napakapit siya dito upang buksan. At habang ginagawa yun ay bigla na lang may umagaw sa kanyang atensyon. Isang malaking kahon na bahagyang nakalasang pagkakatali. Napahinto siya sa pagbubukas ng gate at dala ng kuryosidad, sinipat niya iyon to make him surprise dahil may nakalagay sa gilid ng kahon na Simon Hernandez, which is his full name. Napakunot pa muna ang kanyang noo bago tuluyang kalasin ng tali at bumulaga sa kanyang paningin ang natutulog na sanggol. Buong akala niya ay regalo ang laman nun. Paanong nangyaring may sanggol sa loob? Sinong siraulo ang nag-iwan noon sa labas ng gate niya at ipinangalan pa sa kanya? Halos mawala ang kalasingan ni Simon pagkakita sa cute na sanggol sa loob ng kahon na yun. Mabilis na siyang nagpalinga-linga upang hanapin kung sino ang nag-iwan sa bata. Subalit wala siyang nakitang tao sa paligid. Tahimik at nakasarado lahat ng bahay, maging mga establishmento. Sa tansya niya ay nasa 7 buwan na ang malusog na sanggol. Sa walang maisip na gawin, dinala ni Simon ang kahon sa loob ng kanyang bahay at ipinatong sa center table. Pinagmasdan niya pa ang bata na hindi alam ang gagawin. Sa kalasingan ay nakatulog siyang nakasandal sa sofa nang hindi namamalayan at hindi na rin nakapagbihis. Mataas na ang sikat ng araw nang siya ay magising dahil sa iyak ng sanggol na parang sirena. Napabalikwas ng bangon at tulirong hinanap ang iyak na yun. Tsaka niya lang naisip na may sanggol nga pala siyang nakita kagabi sa labas ng gate na naroon sa kahon. Nasa bibig ng bata ang maliit na kamay, pulang-pula ang mga mata dahil sa kakaiyak nito, maging ilong at pisngi. Nasa po niya ang sentido ng kumirot iyon dahil sa hangover. Lalo pang tumindi ang sakit dahil sa malakas na palahaw ng sanggol. "Can you please shut up?" Saway niya sa bata. Sino bang hindi maiinis? Ang sarap ng buhay niya bilang single. Tapos heto bibigyan siya ng kung sinong hinayupak ng isang problema. Mapapatay niya kung sino man ang nag-iwan ng sanggol na yun. Pero sa halip na huminto sa pag-iyak, lalo itong pumalahaw. Iritable siyang tumayo at inilabas ang bata sa loob ng kahon at iniupo sa sofa. Para siyang sira na kinausap itong huminto na ganoong hindi naman ito nakinig sa kanya, bagkus ay lalong umiyak at naaalibadbaran na siya. "Hello?" Wala siyang choice kundi tawagan si Nard. Napakatagal pa nga nitong sinagot. Marahil tulad niya ay mayroon ding hangover. "Ang aga naman bro." Reklamo ng paus nitong boses sa kabilang linya na para pang naalimpungatan. "Bro, may problema ako." Seryosong saad niya bagaman iritable. Natigilan mo na ito, hinuhulaan ang kanyang problema. Hanggang ngayon kasi umiiyak pa rin ang sanggol sa kanyang tabi.
Ano bang alam niya sa pag-aalaga ng sanggol? Oo, magaling siyang gumawa pero never mag-alaga. Napapaisip tuloy siya kung sino yung ina ng bata. Hindi kaya isa sa mga babaeng na ikama niya na hindi matandaan kahit pangalan? Aminado naman siyang babaero siya dahil gusto niya lang i-enjoy ang kanyang single life. Isa pa, hindi lang naman siya ang nag-enjoy sa kanyang ginagawa, kundi pati na rin ang mga babaeng nakakasama niya sa kama. Pero sinisiguro naman niyang safe kaya hindi pwedeng maging anak niya ang batang ito. Kaya naman pala umiiyak bro, my poops. Kakamot-kamot ng ulo si Nard nang i-check ang suot na diaper. Napamura siya, kaya pala may naaamoy siyang kakaiba sa bata kanina habang dinadala sa kondo ni Nard. Yun pala, may dumi sa suot nito. Mabuti na lang, naranasan nito ang mag-alaga ng bunsong kapatid kaya may ideya ito sa dapat gawin kay Baby Simon. Yun din kasi ang pangalan ng bata na nakaborda sa damit nito. Si Nard na din ang nagdala sa banyo para hugasan ng bata. Diretso na nitong pinaliguan. Ang kaso wala itong damit kaya sinuotan lamang ni Nard ng malaki nitong t-shirt pero naiirita naman ng sanggol. Pakiramdam ni Simon, may napakalaki siyang suliranin ngayon. Dahil heto, maaga pa nasa supermarket na upang maggrocery ng gatas at diaper para sa batang si Simon. Dahil ang sabi nga ni Nard, hindi ito hihinto sa pag-iyak hanggat hindi nakakadede. Totoo naman ang sinabi ng kaibigan. Katunayan, nakatulog ang bata habang hawak pa ang nangangalahating laman ng bote ng gatas. Gutom na nga ito. Nagkatinginan sila ni Nard. Anong plano mo bro? Halata na mga anak mo yan eh. Lakas ng similarity ninyo. Nagagalit kapag hindi nakukuha ang gusto. Nangaasar itong tumawa. Mahina niya itong binigwasan. Pero tama si Nard, may hawig kasi talaga sa kanya si Baby Simon. As in hindi siya makapaniwala. Pero sino naman ang ina nito? Sa dami ng naging babae niya noon. Pero may naiisip siyang ideya ngayon. Ipapa-DNA niya ito para makasigurado kung kadugo niya ang bata at pag nagkataon, malaking kahihiyan ito sa kanilang pamilya. Baka itakwil siya ng magulang. At habang inaantay nila ang 5 araw na result ng DNA, ay nagpatulong na siya kay Nard, Arnie at Joel na maghanap ng babaeng tatay yung ina ni Baby Simon. Nakahanap naman agad ang 3 at katunayan, imi-meet up niya sa araw na iyon ang babaeng nagngangalang Cindy Villamor. Cindy girl, may bisita ka. Tawag ni Ellie sa kanya. May-ari ito ng salon na kanyang pinagtatrabahuhan. Dito ay all around siya. Gupit, reband, manicure at kung ano pang ginagawa sa loob ng salon at kita niya ay sapat lang para sa pamilya. Ulila na siya sa ama at bilang panganay na anak ay siyang tumatayong tatay sa mga kapatid niya, lalo at wala namang trabaho ang kanyang ina. Pinahinto na niya kasi ito sa pagwawalis sa gilid ng kalsada dahil naaawa siya sa tuwing nakikita ang inang nahihirapan, lalo at nag-iisa na lang niya itong magulang. Kaya kayod kalabaw siya ngayon dahil kolehiyo na si Chloe at si Carlo naman ay high school. Tinapos na muna ni Cindy ang customer bago tinungo ang waiting area ng salon ni Ellie. Sa labas ay may nakahilerang upuan. Natanaw niyang nakatayo si Arnie doon at napangiti nang siya ay makita. First kasi niya si Arnie dahil anak ito ni Tito Donnie na kapatid ng yumaon niyang ama. Ang pinsan niyang sakit sa ulo ng mga magulang. Bukod kasi sa hindi nag-aral ay inuumaga lagi sa barkada. Walang direksyon ang buhay nito at pag-uwi sa bahay palaging tulog habang si Tito Donnie ayon maghapon na namamasada ng taxi para lang may makain ng pamilya. Naturingang panganay si Arnie pero wala namang silbi. Mabuti na lang at graduating na si Andrea at kahit papaano makakatulong na ito sa pamilya. Ano namang masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Irita niyang tanong sa pinsan na tinirapan. Allergy lang naman kasi siya dito. Naalala niyang huli itong pumunta ay nanghiram ng pera at magpahanggang ngayon hindi pa nababayaran. At bilang kadugo naman ito't hikahos din ng pamilya ay ibinaon na lang sa limot at ngayon mukhang mauuto na naman siya nito. Good news insan, maibibigay ako sa iyong trabaho. Doble ang kikitain mo kaysa dito sa salon at ang kontrata ay 3 taon. Kita ang matatamis nitong ngiti habang iniingganyo siya. Tigilan mo nga ako sa kalukuhan mo, Arnie. Kung ikaw nga tambay tapos ngayon ako pa yung bibigyan mo ng trabaho, bakit hindi na lang ikaw ang magbanat ng buto?
Maawa ka naman sa magulang mo, no? Asik niya sabay sermon sa pinsan. Napakamot ito sa tuktok ng ulo. Insan naman pwede ba makinig ka muna sa tugtog bago ka sumayaw? Daldal ka ng daldal dyan Inis nitong wika. Bakit kasi hindi mo ko diretsuhin? Ang daming customer sa loob, no? Sa muli ay sita niya. Hinawakan siya nito sa braso at bahagyang inilapit. Tsaka nito ipinaliwanag sa kanya ang pakay ng pinsan. Ayon dito, naghahanap daw ng tatay yung ina ng batang iniwan bigla sa tarangkahan ng barkada nitong bilyonaryo na si Simon Hernandez at ang sweldo kada buwan ay 25,000 pesos. Kung tutuusin malaki na yun sa isang buwan. Minsan kasi 800 lang ang pinakamalaking kita niya sa salon sa isang araw at kung minamalas 300 lang. Malaking tulong iyon sa kanya kung tutuusin. Paano mo naman nasabi na magkakasundo kami ng Simon na ito? Matapos maipaliwanag sa kanya ni Arnie ang lahat ay tanong niya. Hindi niya kilala ang lalaki na banggit nito at never pang na-meet. Nasa pag-uusap naman yan, insan. Sayang kasi makakatulong sa'yo yun. Alam ko namang kailangan mo ng maayos na trabaho. Kaya pumayag ka na, sagot kita. Mabait naman si Simon. Sabi pang nakikiusap. Pag-iisipan ko muna. Pinag-cross niya ang dalawang braso sa harapan. Ano ba insan, wala nang oras. Kailangan niya na ngayon ng mag-aalaga sa bata dahil walang alam si Simon sa sanggol. Ikaw din. Gwapo pa naman yun, malay mo patusin ka kahit. Biniti nito ang sasabihin at nakakalukong tumawa matapos na siyang tignan. Napaismid siya. Hindi siya interesado sa kagwapuhan ng Simon na binanggit nito, kundi sa perang kikitain niya. Oo na, papayag na ako. Sabi na lang niya. Kahit papaano, nangihinayang din naman siya. Mabilis siya nitong inakbayan at tuwang-tuwa pang pinisil ang magkabilang pisngi niya pagkuway tinawagan na ang lalaking salarin ng lahat. Saglit nag-usap ang dalawa habang pangiti-ngiti sa kanya si Arnie. O anong sabi? Naiinip niyang tanong nang maibaba nito ang cellphone. Okay na insan, bukas na bukas gusto niyang makipagkita sa'yo. Ako na ang bahalang sunduin ka't ihatid ka sa meeting place niyo. Paano insan, mauna na ako, see you tomorrow. At nakangisip ang kumaway tsaka tumalikod. Bukas na niya iisipin ang panibagong mangyayari sa buhay niya. Pwede pa namang magbago ang kanyang isipan kapag hindi sila nagkasundo ng Simon na ito. Kinabukasan, 8:00, bihis na si Cindy, hindi para pumasok sa salon, kundi para makipag-meet kay Simon. Yun kasi ang usapan nila ni Arnie. Nakaalis na rin ang kanyang mga kapatid patungong school at kahapon nakapagpaalam na siya kay Ellie na mag-a-absent. Bakit hindi ka naka-uniform? Puna ni mama sa kanya. May lakad ako ma. Kasalukuyan niyang sinusuklay ang maalo na buhok niya. Rumarakit ka pa rin ba hanggang ngayon? Alam kasi ng ina kung gaano siya madiskarte sa buhay. Kahit ano ipapasukin niya para lang kumita ng pera basta ito ay marangal. Oo ma, medyo malaki kasi yung kikitain kaya pinatos ko na. Nanlaki ang mga mata nito. Anak, baka naman kung anong racket na yan ha? Kahit naghihirap tayo, ayoko namang mapasama kayo. Advance mag-isip ma, hindi pa nga ako sure dito, isa pa kilala mo ko. Bahagya siyang natawa, tinitigan siya nito. Naniniguro lang anak, kilala mo ba yung anak ni Monica na gustong mag-Japan? Ayon, umuwing buntis na hindi alam kung sino ang ama. Dahil ibinenta ang sarili sa mga lalaking mapagsamantala sa ibang bansa. Maganda ka at aalis na po ako ma at baka magkaiyakan pa po tayo. Putol na lang niya sa sasabihin ng ina dahil malapit nang gumaralgal ang boses. Dinaig pa si Vilma Santos sa acting pag nagdrama. Humalik siya sa pisngi at tumalilis na ng alis. Hay, ang mga kabataan talaga ngayon, hindi na pinapansin ang pangaral ng mga magulang. Himutok ni Connie habang sinusundan ng tanaw ang kanyang anak na dalaga. Pagbaba ni Simon ng kotse, inilibot niya kaagad ang paningin niya. Hinanap ang coffee shop kung saan ang meeting place nila ng pinsan ni Arnie. Itinawag na sa kanya ng kaibigan ng suot ng babae. Naka-jeans ng black, t-shirt at rubber shoes. At nahagip naman kaagad ito ng kanyang paningin na nakapwesto malapit sa pinto ng coffee shop. Nakatanaw ito sa pinto at isa-isang tinitignan ng bawat customer na pumapasok. Hi, are you Cindy Villamor? Nang mapatapat sa mesa ng babaeng ngumiti siya,
Ngiti ng isang playboy. Hindi naman kasi sinabi ni Arnie na may angking ganda ang pinsan nito. May bilugan at mapungay na mga mata. Mapilantik na pilikmata, matangos na ilong at may makipot na labi. Nang mapatingala ang babae, kinunutan siya nito ng noo. Ako nga, wika nito. Lalo siyang napangiti at naghila ng upuan, tsaka umupo sa harapan nito bago naglahad ng kamay. I'm Simon Hernandez. Pagpapakilala niya. Hindi na inintay pang kusang iabot sa kanya ang palad, kundi basta na lamang kinuha ng lalaki. Napakislot naman si Cindy nang magdaop ang palad nila ni Simon. Tama si Arnie. Gwapo nga ito pero hindi sinabi sa kanyang kalakip ni Simon ang pagiging presko. Nice to meet you, Cindy. Saad ng lalaki. Nakaplastar ang maganda at mapang-akit ng ngiti sa labi. Mabuti na lang hindi siya yung tipo ng babaeng nangingisay kapag nakaharap ng gwapo. Hindi rin siya marupok kaya walang epekto ang pagpapakyut nito. Matapos bawiin ang palad ay napatikhim si Simon. Siguro naman, nasabi na ni Arnie ang pakay ko. Pagkuway sumeryoso ito. Pwede ko bang makita ang sanggol? Anya rito. Bago yon, kailangan mong pirmahan to. Nag-abot ito ng envelope sa kanya. Open it and sign the contract. Mando ni Simon. Bakit, nakakasiguro ka na bang pumapayag na ako? Diretsa niyang tanong. Gusto ko munang makita ang bata kung kaya ko ba itong alagaan. Don't worry, you have nothing else to do but to marry me and stood as Simon's mother. May sarili siyang yaya. Basahin mo ang kontrata at pirmahan para malinaw. Mando nito sa huling tinuran, patunay na hindi siya pwede pang tumanggi. Kumilos ang kanyang mga kamay at hinila palapit sa kanyang envelope. Inilabas ang sinasabi nitong kontrata at binasa. Nakalagay doon na ikakasal sila at kikilos na parang mag-asawa at tunay na magulang ni Simon sa harap ng mga magulang nito. Pangalawa, hindi sila magtatabi sa higaan at walang mamamagitan sa kanilang dalawa. Pangatlo, hanggang 3 taon lang ang kontrata pagkatapos ay malaya na siya. Panghuli, bawal siyang ma-develop kay Simon at maghabol sa bata kung sakali man na napamahal na ito sa kanya. Matapos basahin ng mga iyon, napatingin siya sa lalaking bahagyang nakangiti. Ang kapal ng muka, talaga bang isinama pa nito sa kontrata ang bawal siyang ma-develop dito? Ang laki ng bilib sa sarili. Okay, gwapo ito, mayaman at pagkuway sinilip ang ibabang parte. Mukha namang Dax pero tingin niya hindi siya mai-inlove sa mukhang playboy na walang alam kung hindi ang magpa-cute. Will you just staring at me or you will sign it? Naiinip nitong tanong sa matagal niyang pagkakatitig dito. Napalunok siya. May kondisyon din ako bago ko pirmahan to. Saad niyang seryoso at diretsyong tumingin sa lalaki. Sukat akalaing matawa ito sa kanyang sinabi. Oh, really? Go ahead. Bawal ka ding ma-inlove sa akin. Tahayaan mo kong gawin ang mga gusto ko sa loob ng 3 taon. Ano, deal? Pangahamon niya. Nanatili itong nakatitig sa kanya at nakangiti. Depende sa mga gagawin mo. Bilang asawa, dapat alam ko yun. Kilala ang pamilyang Hernandez at kapag nakasal tayo, magiging bahagi ka ng pamilya namin. Kaya dapat alam ko lahat ng kilos mo. Paliwanag nito. Napataas ang kanyang kilay. Anong ibig mong sabihin? Maging chuchu mo ko? Napapamulagat si Cindy. What do you mean, chuchu? Kunot noon ni Simon. Sunod-sunuran sa'yo, ganon. Pag-uusapan natin ang mga bagay kapag nakasal na tayo. Even my parents didn't know about the baby, so let's keep it a secret. We must agree on the matter. Do you understand? Tanong matapos magpaliwanag. Tumango-tango siya bago pinirmahan ng kontrata. Bagaman hindi pa talaga malinaw sa kanya ang katayuang gagampanan sa mag-ama, inihanda na niya ang sarili. Matapos pumirma, kinuha nito ang kamay niya na ipinagtaka niya. Namilog ang kanyang mga mata nang suotan siya ng singsing na may kumikinang na bato at talagang unang pagkakataong nakapagsuot siya ng mamahaling alahas, lalo at bumagay sa kanyang daliri. Let's go. Hindi pa man nakakapagsalita ay saad nito. Nananatiling hawak ang kamay niyang nilagyan nito ng singsing. Teka, ano to? Tsaka lang siya nakaimik upang magreklamo na ang tinutukoy ay ang magkadaop nilang kamay habang hinihila siya palabas ng coffee shop.
From now on, girlfriend na kita. We're engaged and getting married. Dapat mong sanayin ang sariling ka-holding hands ako't kasama, okay? Hindi siya kumibo, kundi basta na lamang siyang napasunod. Isinakay siya ni Simon sa loob ng mamahaling kotse nito at ang sabi, ngayon niya makikilala ang bata. Pagdating ay nadatnan nilang naglalaro sa sala ang bata. Nandoon ang yaya nitong si Resty. Ipinakilala agad siyang ina ni Baby Simon at natuwa naman ang babae at sabi nga nito nakilala na ang ina ni Baby Simon. Sinenyasan siya ni Simon na lapitan ng bata at buhatin para kahit papaano masanay sa kanya. Ginawa naman niya, kinausap, kinamusta at nagkunwaring siya ang ina nito. Kami na ho ang bahala kay Baby Simon, sabi niya pa kay Yaya Resty. Tumango ito at tumalikod. Kinuha ni Simon ang bata at dinala sa kwarto kasunod siya. Ang sabi ni Simon ay iyon na ang kanyang magiging silid. Inilibot niya ang paningin, karangyaan ang nakikita niya sa buong paligid at pagkatapos nun ay ipakikilala naman siya sa magulang ni Simon bukas na bukas. Wala naman siyang naging problema sa magulang ni Simon tungkol sa kanilang relasyon, lalo pa at napag-alaman na nitong may anak na silang dalawa. Katunayan ay si Mr. and Mrs. Hernandez na mismo ang nagtalaga sa kanilang kasal. Nagustuhan naman siya na mag-asawa kahit pa nagmula siya sa mahirap na pamilya at sinabing nagtatrabaho lamang siya sa salon. Ihahatid na kita, Cindy. Inalalayan siyang sumakay ni Simon sa kotse nito pero tila napaso siya at inagawang palad na bigla na lamang nitong hinawakan. Kagagaling lamang nila sa mansyon ng mga Hernandez matapos siyang ipakilala sa magulang nito. Kasama nila si Baby Simon. Ang totoo, nagpumilit lamang siyang umuwi kahit na nakiusap sa kanya si Mrs. Hernandez na sa mansyon na sila magpalipas ng gabi dahil nakatuwaan nito si Baby Simon. Hindi na Simon, okay lang ako. Kaya kong umuwing mag-isa. Pwede naman ako mag-taxi. Anya rito. Napasimangot naman ng lalaki. Talagang uuwi ka't hindi pagbibigyan si na mami. Nakuha mo yung love nila. After all, hindi mo sila kayang pagbigyan. Napatingin siya sa binata dahil sa malungkot nitong boses. Karga ng binata ang bata na ngayon, inosenteng nakatingin sa kanya at tila ba nagmamakaawang wag siyang umalis. Napapikit siya. Naawa siya sa bata na iiwan niya sa ama nito kahit na hindi naman siya ang totoong ina. Sige na nga, akin na si Baby Simon. Napipilitan niyang saad at kinuha ang bata sa bisig ng ama. Nasabi niyang ama dahil nagmatch ang dugo nito kay Simon at literal na hindi alam kung sino ang ina na bigla na lang nag-iwan ng sanggol sa mismong bahay ng lalaki. Napangiti pa ito at hinawakan siya sa kaliwang kamay at ibinalik papasok sa mansyon ng mga Hernandez. Huwag mong sabihing dito tayo matutulog sa isang silid. Reklamo niya nang pumasok silang tatlo sa malawak na kwarto na ayon sa mga mayayaman ay guest room. Of course, ano namang masama. Alam ni Mom and Dad na magkasintahan tayo't ikakasal na. Bukod doon ay may anak na tayo. Bali walang saad ni Simon. Napairap siya rito. Nakakalimutan mo na walang totoo sa atin. Kinakabahan siya sa isang dipang pagitan nila. Nakakalimutan mo na rin bang may pinirmahan kang kontrata? At ngayon ay matutulog ka lang naman katabi namin ni Baby Simon dahil yun ang kailangan. Pagkasabi noon ay inihiga ang batang inaantok sa gitna ng bahagi ng kama. Kinuha nito ang bote at ibinigay kay Simon. Napipilitan siyang humiga sa tabi ng bata at isiping anak niya ito. Wala siyang choice dahil iyon ang pinirmahan niyang kontrata na kung nasaan ang anak ay naroon dapat ang ina. Sa kabilang banda si Simon at si Cindy naman ay sa kabilang side. Mahimbing na ang tulog ni Baby Simon. Siya ay hindi makatulog. Aircon naman ang silid pero tila init na init siya. Sinilip pa niya si Simon sa kabilang higaan. Walang katinag-tinag ang lalaki. Maaaring tulog na ito. Ipinikit na lamang niya ang mga mata upang matulog pero malalim na ang gabi nang siya ay makaidlip. Kinabukasan ay hiniling naman ni Simon na ito naman ang ipakilala niya sa kanyang mga magulang bilang boyfriend. Tila ba napakabilis ng panahon para sa kanilang dalawa. Sa 3 araw na lumipas simula nang nagkakilala sila ng lalaki, ay tila ba napakarami nang nangyari. Nakilala na siya ni Baby Simon at ni Yaya Resty bilang ina ng bata, maging ang magulang ni Simon
At heto, ipakikilala niya na si Simon sa kanyang mama at mga kapatid. Hindi lang bilang kasintahan, kundi kanyang magiging asawa. Mama, si Simon po, boyfriend ko. Ganon ang naging bungad niya sa kanyang ina, kaya nga napakunot ang noo nito. Walang sino man kasi ang nagtangka sa kanyang manligaw sa lugar nila at nangako siyang hindi magnonobyo hanggat hindi nakakatapos sa kolehiyo si Chloe. Pero eto lang ang alam niyang paraan para makatulong sa pamilya, na maging fake mother ni baby Simon. Okay, fine. Nagsinungaling siya sa ina at kapatid, lalo pa at nagustuhan ng mga ito si Simon. Ang mga kapatid at ina ay nagsasabing mabait si Simon kahit una palang kita ng mga ito, pero lingid sa lahat ay walang totoo sa kanila. Yung sweetness nila sa isa't isa ay pakitang tao lamang. Buong isang buwan ay inasikaso nila ni Simon ang kanilang kasal. Nagsuggest pa nga siya ng gawing peke ang kasal na iyon para walang hirap para sa annulment paper. Pero si Simon ang ayaw, pinagtalunan pa nga nilang dalawa. Tuluyan siyang pinag-resign sa salon para ang mag-ama na nga lang daw ang aasikasuhin niya. Napansin niya kasi kay Simon na gusto nitong nasa dalawa lamang ang kanyang buong atensyon. Hindi nga siya pinayagang umuwi at matulog sa kanila simula nang asikasuhin ang kanilang kasal. Kapag umuwi naman siya ay kasama naman ito. Hello? Nasaan ka na ba? Iritable si Simon sa kabilang linya nang siya ay tawagan. Sa araw na iyon, naisipan niyang ilabas sa bahay ang anak nila. Kasama niya si Yaya na ipinasyal si baby Simon sa park. Pareho kasi silang naiinip sa bahay. Pasado 5:00 na ng hapon ay hindi pa sila nakakauwi dahil naipit sa traffic na hindi naman inaasahan. First time nangyari yung hindi sila nadatnan sa bahay. Malapit na, tugon niya rito. Susunduin ko kayo. Mabilis nitong tugon. Simon, wag na. Pigil niya dahil malapit naman na sila. Kung hindi lang naman traffic, hindi sila aabutin ng hapon. No, tell me where you are at susunduin ko kayo. Naging matigas ang boses ni Simon. Napilitan siyang sabihin at bigla na lang nawala sa linya si Simon. Nag-message pa itong susunduin sila ng anak nito. Pasado 6:00 nang sila ay makarating sa bahay. Na-traffic nga daw si Simon kaya hindi sila nagpang-abot. Sa tarangkahan ay naroon ang lalaki nag-aantay. Halatang galit dahil inagaw sa kanyang bisig ang bata. Sa uulitin, ayokong aalis kayo nang hindi ako kasama. Galit itong tinalikuran siya, bit-bit ang anak. Naiwan silang nagkatinginan ni Yaya. Ano kayang nakain nun? Bigla-bigla na lang magagalit ng walang rason. Minabuting magluto na lang siya ng kanilang hapunan para makabawi. Hindi pa man sila na ikakasal ni Simon, tila nagbabago na ito sa kanya. Wag na wag itong magkakamali dahil hindi siya magdadalawang isip na iwan ito at ng anak nila. Ate Cindy, saan mo nakilala si Kuya Simon? Tanong ni Chloe sa kanya habang inililibot nito ang paningin sa kabuuan ng sala. Tinawagan niya kasi ang kapatid para kunin ang allowance ng mga ito. Kahapon pa sana niya iyahatid, kaso nasa office si Simon at gabi na umuwi. Simula ng pagbawalan siyang umalis na hindi ito kasama, hindi na siya lumalabas ng bahay para wala naman itong masabi sa kanya. Bakit mo naman naitanong? Wala lang, ang gwapo tsaka mayaman. Sana may kapatid. Pagkuway humagikgik. Hindi niya napigilang kurutin sa singit si Chloe, kaya napapaaray itong umiwas sa kanya. Ate naman ang laki-laki ko na no. Wag na wag kong malalamang may boyfriend ka, kundi tatanggalan kita ng allowance. Seryoso niyang saad. May usapan silang magkapatid na hanggat siya ang gumagastos sa pag-aaral nito, siya ang masusunod. Bawal magpaligaw at lalong bawal mag-boyfriend. Inismiran siya nito. Hindi naman kasi may iwasang may magkagusto sa akin no. Ang ganda ko kaya. Sa'yo ata ako nagmana. Tingin ko nga pati prof ko may pagtingin sa akin. Tsaka ito kinikilig na nag-smile. Wala akong pakialam, iwasan mo silang lahat. Ang usapan ay usapan. Bahay eskwelahan ka lang dapat. Pagkuway iniabot niya na ang allowance nitong 10,000. Kasama na dito ang pangkain ng kanyang pamilya. Namilog pa ang mga mata ni Chloe pagkakita sa perang iyon. Hindi makapaniwala na binilang sa harapan niya. Ang galante naman ni kuyang magbigay.
Grabe, pang isang buwan na namin ito ni na inay. Hayaan mo ate, promise ko, kapag nakagraduate ako, ibabalik ko lahat ng ginastos mo sa akin. Tsaka siya madramang niyakap. Dapat lang no, kaya magtapos ka sa pag-aaral. Sige na, umuwi ka na't baka gabihin ka pa. Ikamusta mo na lang ako kay mama ha. Pagkuway inakbayan niya na ito palabas ng bahay. Sakto namang bumukas ang pinto ng silid ni Baby Simon at iniluwa si Yaya Resty karga ang bata. Nakita ito ni Chloe kaya napapakunot ang noong napasulyap sa kanya. Wala kasing alam ang kanyang pamilya tungkol sa kontrata niya kay Simon at dahil hindi na siya pwedeng magsinungaling kay Chloe, sinabi na lang niya ang lahat dito. Hindi ito makapaniwala dahil paniwalang-paniwala ang kanyang pamilya nang ipakilala niyang nobyo ang binata. Huwag mo nang sasabihin kay mama. Ayoko siyang mag-alala ha. Alam mo naman na kahit anong trabaho, papasukin ko para sa inyo. Wika niya matapos isalaysay kay Chloe ang lahat-lahat. Naiintindihan kita ate, hayaan mo, hindi ito malalaman ni mama. Kaya pala biglaan na lang yung pagbo-boyfriend mo. Ni wala nga ako nakitang nanligaw sa'yo. Pagkuway magiliw nitong nilapitan si Baby Simon at nilaro. Nagustuhan naman kaagad ng bata si Chloe. Isa sa mga katangian ni Baby Simon ay magiliw ito sa tao. Malambing na bata at hindi mahirap palagaan. Sa murang edad ay marunong umunawa. Minsan napapaisip siya. Sino nga ba ang ina nito at nagawang iwan sa lalaki? Mabuti na lang at responsableng ama si Simon at hindi pinabayaan ng anak. Kumuha ng yaya at fake mother. Hello sir? Bungad ni Fidel kay Simon nang iangat ang linya. 2 linggo nang ipinahanap ni Simon ang sinumang nag-iwan ng kahon sa harapan ng kanyang bahay. Tiyak niyang ito ang ina. Kahit balikan niya sa kanyang alaala ang mga babaeng nagdaan sa buhay niya, talagang hindi niya matandaan. Sir, nakuha ko na yung footage ng CCTV sa kabilang kalye. Nahagip kasi ng camera yung may dala ng kahon. Medyo malabo pero nang i-zoom ko, mukha ng lalaki. Lalaki ang gumawa nito? Pag-uulit niyang hindi kumbinsido, iniisip ni Simon na baka ang ina mismo ng bata ang nagdala. Oo sir, pero tingin ko inutusan lang ang lalaking ito. Mautak yung nanay ng bata. Marahil napansin yung CCTV sa tapat ng bahay mo. Pahayag ni Fidel. Sige, hanapin mo yung lalaking nagdala ng kahon at iharap mo sa akin. Yes sir, i-update na lang po ulit kita. O sige, salamat. Natiling tulala si Simon na nag-iisip pa rin. Mga ilang minuto din siyang hindi natinag sa kanyang upuan kundi pa bumukas ang pintuan ng kanyang office. Ma'am, nagtataka niyang usal. Dinalaw ko si Baby Simon at galing ako sa office ng dad mo. Alam mo anak, palagay ko, hulog ng langit sa'yo si Cindy. Tignan mo nga, kung dati puro kabarkada ngayon naman. Tumawa itong inilalahad ang kamay. Naging isa kang responsable na ama at of course, sa mapapangasawa mo. Sana nga magtino ka na talaga. Alam na ni Simon kung saan mauuwi ang sasabihin ng ina. Siyempre sa sermon, ipaalala na naman ito ang pambababae niya noon at heto nga nagdulot ng hindi maganda. Kung hindi pa dumating ang bata, marahil ang sarap ng buhay niya ngayon, nagliliwaliw kasama ng mga babae. Kahit nga barkada, hindi na siya makasama sa lakad. Pagod na kasi siya pagkagaling sa trabaho kaya diretso na sa bahay. Kung hindi naman siya magtatrabaho, saan naman siya kukuha ng pangangailangan ni Baby Simon at ni Cindy? Sorry ma'am pero busy ako. Saad niya para isipin itong itinataboy niya na ang kanyang ina. Well, hindi naman talaga ako magtatagal iho. Kinamusta lang kita. Heto, pinadalhan ka ng lunch ni Cindy. Tumayo ito at ipinatong ang 2 paper bag na may lamang lunchbox. Salamat ma'am. Ngumiti siya rito. Nang makalabas ang ina ay napasulyap siya sa paper bag. Hindi pa man sila na ikakasal ni Cindy, umaakto na itong asawa niya. Pero ganito pala kapag may babaeng nag-aasikaso, iba ang pakiramdam. Tinignan niya ang oras, maaga pa para mag-lunch pero nagugutom na siya. Itinabi niya ang ginagawa sa ibabaw ng mesa at binuklat ang baunan. Isa sa mga nagustuhan niya sa babae ay masarap talaga itong magluto, marunong sa bata dahil nagustuhan kaagad ito ng anak niya. Perfect itong maging Mrs. Hernandez. Sa isipang iyon ay may sumilay ng ngiti sa kanyang labi.
Dumating ang araw ng simpleng kasal ni na Simon at Cindy. Suot ng dalaga ang simple, bagaman napakagandang trahe de boda. Tube iyon na may kung anong kumikinang pababa sa mahabang damit niya. Ang kanyang ina ay kanina pa umiiyak, habang ang mga kapatid masayang pinagmamasdan siya. Ganito pala ang pakiramdam ng may ikinakasal na anak. Masaya na malungkot. Napakaganda mo anak. Sana buhay pa ang ama mo. Umiiyak ito nang yakapin siya kanina. Hindi na bago yun kay Cindy dahil dramatic naman talaga ang kanyang ina. Maging ang kanyang in-laws ay ganun din nang batiin siya pagdating sa simbahan. Umiiyak nang dahil nga daw sa kanya, malaki ang ipinagbago ni Simon. Habang naglalakad sa altar ay hindi mapigilan ni Cindy ang sariling hangaan ng gwapong groom sa unahan na titig sa kanyang kagandahan. Napakagwapo naman kasi sa suot nitong puting tuxedo. Kahit naman siguro sino mai-inlove kay Simon. Ilang araw silang nagkasama sa loob ng isang bahay at naramdaman niya ang special nitong treatment sa kanya na para bang totoo silang mag-asawa. Kung walang kontrata, baka ma-inlove na siya sa lalaki ng tuluyan, pero sa tuwing makakaramdam ng kakaiba, pinipigilan niya ang sarili. Gagawin niya to para sa pera at iyon ang palagi niyang sinasabi sa sarili. Nang tuluyan siyang makalapit kay Simon ay nakangiti nitong inabot ang kanyang palad. Sa loob ng simbahan ay magkukunwari siyang manhid dahil pagkukunwari ang nakikita niya kay Simon ngayon. Ang mga ngiti nitong iyon na tumutunaw sa kanyang puso. Ang 1.5 oras na seremonya ng kasal nila, tinapos ng maalab na halik ni Simon. I pronounce you husband and wife. Now you may kiss your bride. Anunsyo ng pari. Tinignan niya nang may warning si Simon nang tanggalin nito ang kanyang belo. Pero ang ugok hindi ata nakuha ang tingin niyang iyon matapos kabigin ng bewang niya at siilin siya ng halik sa labi. Napasigok siya at hindi niya napaghandaan yun. Pero hindi naman niya pwedeng itulak ang asawa. Kasal ata nila ngayon. Mabuti na lang at saglit lang yun. Humanda sa kanya si Simon. Ninakaw nito ang first kiss niya. Nang magtungo sila sa reception, tsaka lang siya nagkaroon ng pagkakataong komprontahin ng asawa. What the hell? It's just a kiss, Cindy. Wala lang yun. Tugon naman ng lalaki. Hindi lang virginity ko ang mahalaga sa akin kundi pati first kiss ko. Dinumihan mo yung labi ko. Pagmomorokolyo niya. Komportable itong sumandal sa isang puno habang pinagmamasdan ang pagmamarokolyo niya. Okay fine, I'm sorry. Pwede mo namang ibalik yung kiss sa akin. At nakakaloko itong tumawa at isinenyas ang labi at ngumuso. Dahil dito, nagngit-ngit siya. Palibhasa kasi sa dami ng natikman mong babae, wala lang sa'yo yun. Ni hindi mo nga alam kung sino ang tunay na ina ni Simon. Pero kaming mga mahihirap, mahalaga sa amin ang dignidad dahil yun lang ang meron kami. Huwag mong ipamukha sa akin na ginagawa ko lang to dahil sa pera, kaya gagawin mo ang lahat ng gusto mo. Tumupad ka sana sa usapan, Simon, dahil pagkatapos ng 3 taon, ayokong bumalik sa amin na wala nang natira sa akin. Nasasaktang saad ni Cindy at hindi maiwasang pumatak ang butil ng luha sa kanyang mga mata. Dagli niyang pinalis yun bago iniwan ng lalaki. Tulalang napasunod naman ng tingin si Simon sa babae habang napapabugan ng hangin. Hindi siya makapaniwala na ganoon kahalaga sa babae ang isang halik na baliwala lang sa kanya. Dama niyang pinagpapawisan siya matapos makarinig ng hindi inaasahang salita mula kay Cindy. Sa dami ng babaeng bumukaka sa harapan niya para ialay ang sarili, ngayon lang siya nakatagpo ng babaeng marunong magpahalaga sa tinatawag na dignidad. Naantig siya dahil sa luhang nakitang pumatak sa mga mata nito. Alam niyang nasaktan niya si Cindy. Matapos ang selebrasyon, umuwi silang wala itong kibo. Pagdating, inasikaso kaagad si Baby Simon at natulog sa sarili nitong kwarto. Bakit parang nakukonsensya siya? Akala niya kanina nag-iinarte ito pero seryoso ang babae. Galit ito sa kanya. Ay, nakakaasar naman. Bulong niya sa sarili. Hindi siya mapalagay na tumayo sa kanyang kinahihigaan at tinungo ang kwarto ng asawa. Naiinis siyang isipin na asawa niya na si Cindy pero hindi niya pwedeng hawakan at nababaliw siya sa takbo ng utak niya ngayon lalo at may kontrata sila. Kumatok siya pero walang tugon kaya pinihit niya ang seradora.
Gusto niyang humingi ng sorry kay Cindy. Hindi siya makakatulog ng maayos kung alam niyang masama ang loob nito. Pagpasok sa kwarto, nakita niya ang babaeng tulog sa ibabaw ng kama. Walang ingay siyang humakbang papalapit sa babae na hindi magawang tanggalin ang titig dito. Napapalunok siya at biglang nanikip ang pantalon habang pinaglalandas ang titig sa magandang hubog ng katawan nito at huminto iyon sa pinakapaborito niyang parte. Kaya lalong nagwala ang kanyang alaga. Daig pa niya ang sinilaban, nagiinit ang buo niyang pakiramdam. Mabilis na tumalikod para lumabas ng kwarto ni Cindy. Mahirap na't baka mamaya hindi siya makapagpigil at makalimutan niyang may kasalanan pa siya sa babae. Pero may pangangailangan siya sa katawan at mapagbubunto na ng init na nararamdaman. Kaso ay ayaw naman niyang magkasala. Hindi na siya pwedeng gumamit ng ibang babae dahil kasal sila ni Cindy. Pagtatak silang gagawin niya. Naligo siya para matanggal ang init na nararamdaman, tsaka tinungo ang kwarto ng anak dahil hindi pa siya dalawin ng antok. Tulog na si Baby Simon. Sa maiksing panahong magkasama sila, napamahal na siya sa anak niya. Ito ang nagpapaalala sa kanyang nakaraan. Kung makikita lang niya ang tunay nitong ina, baka tuluyang magbago ang lahat sa kanya. Hindi niya alam kung anong plano niya kapag nakita ang ina ni Simon, pero siguro bubuo ng pamilya kasama ang tunay nitong ina. Sa ngayon para sa ikabubuti ng anak niya muna ang kanyang isipin, hindi ang pansarili lamang. Magandang kinabukasan ang nais niya para kay Simon. Sana dumating ang araw na makilala at makita niya ang ina nito para hindi naiipit si Cindy sa kanyang sitwasyon. Hinagkan niya ang anak at tinabihan. Hindi niya na namalayan na dito na rin pala siya nakatulog. Cindy, I'm sorry about the kiss. Kinaumagahan, sinamantala ni Simon ang pagkakataong malapitan ng asawa habang abalang nagpapakain kay Baby Simon sa garden. Sinulyapan siya nitong pairap pero hindi nagsalita. Hindi siya nakatiis na lumapit at umupo sa katapat na upuan ng kanyang mag-ina. Yun kasi ang pakiramdam niya ngayon, mag-ina niya si Simon at Cindy. Nang makita siya ng anak, nagsimula itong maglikot. Gustong pumunta sa kanya. Tumayo sa upuan at pareho silang nag-alala ni Cindy at inalalayan si Baby Simon. Hindi niya inakalang kamay nito ang mahahawakan niya. Dahil dito, nagkatinginan sila at tuksong napapatitig siya sa labi ng asawa. Gustong-gusto na naman niyang angkinin ng mga iyon. Hindi niya na makakalimutan ng lasa simula nang mahalikan ng babae kahapon sa kanilang kasal. Pwede ba? Bitiwan mo ko, Simon. Nagsalubong ang kilay nito at nakatingin kay Baby Simon na nakatawa sa kanila. Hindi pa man niya nababawi ang kamay ay pahablot nitong binitiwan ng anak tsaka tinalikuran silang mag-ama. Mahahalatang galit pa rin sa kanya. Alam mo anak, ang sungit ng mami mo parang laging may red spot. Nakakagigil. Kausap niya kay Baby Simon kahit na hindi naman siya nito maiintindihan. Yaya, tawag ni Simon habang papasok sa loob ng bahay karga ang kanyang anak. Sir, sinalubong kaagad siya ni Yaya at kinuha si Baby Simon. Dinala nito sa kwarto para paliguan. Siya naman ay tinungo ang kwarto ni Cindy. Hindi niya ito titigilan hanggat hindi sila nagkakaayos. Ayaw naman niyang masama ang loob nito sa kanya. Ano na naman? Irritabling tanong nito nang mapagbuksan siya. Mabait siyang umiti. Sorry na Cindy, seryoso ko sa paghingi ng tawad. Nanatili lang itong nakatingin sa kanya at pinag-cross ang dalawang braso sa harapan, tipong hindi kumbinsido sa kanyang sinabi. Oo na, inaamin kong sinadya kong halikan ka. Sino bang hindi maakit sa bride kung ganyan kaganda? Nakalimutan kong may kontrata tayo. Pero hindi na mauulit yun Cindy, promise. Patawarin mo na ako. Kanina pa ako mukhang tanga dito. Pinag-aralan naman ni Cindy ang reaksyon ng asawa. Napansin niyang mukha naman itong seryoso sa paghingi ng tawad. Okay, pero kapag inulit mo pa yung ginawa mo, lalayasan ko kayo ni Baby Simon. Seryoso niyang saad na nakasimangot. Ngumiti naman ang binata at masayang nagpasalamat. Nangakong hindi na talaga mauulit pa ang nangyaring iyon. Pagkatapos patawarin ni Cindy si Simon, bumalik sila sa dati na parang walang nangyari. Pilit tinanggal ni Cindy sa isipan ang halik na iyon ng asawa dahil wala lang naman yun sa lalaki. Sanay ito sa mga ganoong bagay.
Tuwing weekend ay magkasama nilang ipinapasyal si Baby Simon sa park, maging sa mga lolo at lola nito. Nasaksihan ni Cindy ang unang hakbang ni Baby Simon, unang dapa. Alam niya rin ang mga gusto at ayaw nito. At habang tumatagal ay napapamahal sa kanya si Baby Simon. Sa tuwing magigising ito ay siya ang hinahanap at gustong makita. Siya din ang hinahanap nito bago matulog. Dahil hindi nila alam kung kailan ang kaarawan ni Baby Simon, ay sila na lang ng asawa ang gumawa ng araw na iyon. Dinaos nila ang unang kaarawan nito sa bahay at nag-imbita ng iilang kaibigan. Naroon ang kanyang ina at mga kapatid, ang kanyang mga biyanan, maging ang barkada ni Simon. Eto na rin ang pang-anim na buwan na kasama nila ang bata. Nakakalakad na ito pa isa-isa at nakakapagsalita na rin ng mami at daddy. Bagaman hindi tuwid, malinaw sa pandinig nila ni Simon. Nang umuwi ang ibang bisita, ay nag-ayang makipag-inuman sina Joel, Nard at ang pinsan kay Simon. Wala namang pasok bukas ang asawa, kaya nagpaunlak ito sa mga kaibigan. Habang siya naman, pinatulog ang bata sa kwarto. Kanina niya pa itinataboy si Yaya para makapagpahinga dahil alam niyang pagod ito. Pasado 11:00, naririnig niya na ang tawanan sa labas ng gate na para bang nagpapaalam na ang mga kaibigan ni Simon. Lasing na at nagkakantahan pa. Sumilip siya sa bintana at isa-isa nang sumasakay sa kotse ni Nard ang mga bisita ng asawa. Pasuray-suray pang pumasok si Simon ng bahay pagkaalis ng mga kaibigan at napatda pagkakita sa kanyang nasa may pintuan. "Cindy, my love, bakit gising ka pa?" Pilyong tanong nito habang baluktot na nakatayo palapit sa kanya. Kulang na lang masubsob ito sa sahig. Naiiling siyang inalalayan si Simon patungo sa kwarto pero sinabi ng lalaking kaya nitong lumakad mag-isa at hindi niya na kailangang alalayan. Pero hindi niya pinakinggan ng lalaki, bagkus ay inihatid pa niya sa silid. Ang nais niya lang ay maihiga ito ng maayos sa kama, tsaka iiwan. Pero hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabig ng lalaki pahiga sa kama at mahigpit na niyakap. "Simon?" Gulat at galit niyang reaksyon. Sinikap niya ding tumayo upang makaiwas sa lalaki, pero kinilabutan siya nang igulong ng asawa sa ibabaw ng kama para mailalim siya at walang babalang kunyumo siya ng halik sa labi. Nakaramdam siya ng takot sa lalaki habang nanlalaban upang makawala sa ilalim nito, pero napakalakas ni Simon. Binayo niya ang likod ng lalaki, subalit para bang hindi nito iyon nararamdaman. Ganoon na lang ang panggigilalas niya nang maramdaman ng isang palad nitong unti-unti na inaalis ang kanyang mga sagabal. Nag-hysterical na siya nang gumapang sa leeg niya ang labi ni Simon. Pinigilan niya ito sa abot ng kanyang makakaya pero hindi siya nagtagumpay. Bagkus ay unti-unti siyang nanghina sa init na gumapang sa kanyang buong katawan na nagmula sa lalaki. Pakiramdam niya ay nalalasing siya sa nalalasahang alak sa labi ni Simon. Nawala lahat ang depensa niya sa sarili at nakalimutan ng isang pangako na ibibigay lamang ang iniingatang bagay sa taong mamahalin at makakasama niya habang buhay. Impit na lamang siyang napaigik nang sumigid ang matinding kirot sa kanyang kasilanan nang pag-isahin ni Simon ang kanilang mga katawan. Napaiyak siya at pinagsisihan kung bakit pumasok sa silid ng lalaki. Matapos ang sandaling yun ay agad nakatulog si Simon na nakayakap pa sa kanya. Matapos linisin ang katawan ay nagbihis agad si Cindy. Hilam sa luha ang mga mata at bahagyang nangangatog ang buong kalamnan. Matapos magbihis, pinag-isipang mabuti ang hakbang na gagawin. Tsaka nag-impake ng masigurong hindi niya kayang makaharap pa si Simon at hindi niya kayang palagpasin ang ginawa sa kanya. Bago pa sumikat ang araw ay nilisan niya ang bahay ni Simon. Sinira nito ang usapan nilang dalawa. Hindi ito tumupad sa kanilang kontrata. Kaya naman para sa kanya, walang isang salita si Simon. "Anak, anong nangyari?" Tanong nang mabungaran siya ng ina sa labas ng kanilang bahay. Sinuyod siya ng tingin nito bago inilipat sa kanyang bagahe. "Tapos na po yung kontrata ko kay Simon, ma." Walang anumang tugon niya. "Anong kontrata?" Nagugulumihinang tanong ng kanyang ina. Natigilan siya. Wala nga palang alam ang ina niya sa kanyang racket kay Simon na ang kasal nilang iyon ay walang katotohanan. "Pasukin niyo po muna ako, ma, tsaka ako na ikukwento sa inyo ang lahat."
Pahilan niya nang ipinasok ang kanyang mga gamit. Nagtataka pa rin ito nang sundan siya sa loob ng kanyang silid. Wala nang nagawa pa si Cindy kundi sabihin sa ina ang lahat dahil tiyak na kukulit-kulitin siya nito. Mula sa umpisa ng usapan nila ni Simon hanggang sa ginalaw siya nito at napagdesisyon ng lisanin ng lalaki ay sinabi niya sa ina kaya malakas na sampal ang tinamo niya sa galit na ina. Ano bang pumasok sa utak mo't pinasok mo ang ganitong trabaho? Nag-iisip ka ba, Cindy? Magulang mo ko, wala ka man lang sinabi sa akin. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko habang pinanonood ko nung ikinakasal ka? Sobrang saya ko dahil ang isa sa mga anak ko'y nasa tamang direksyon ng buhay. Pero nagkamali ako. Hindi mapigilan ng kanyang ina na umiyak habang sumisigaw. Siguro nga hindi niya pinag-isipang mabuti ang naging desisyon. Nasilaw siya sa perang kikitain niya kay Simon pero tinalo siya ng sariling damdamin niya sa lalaki. Sorry, hindi ko naman kasi alam na mangyayari ito. Nakatango niyang saad at hindi magawang tignan ang inang umiiyak. Anak, wala naman akong hinangad kundi ang mapabuti kayo. Nagpapasalamat akong ginagawa mo lahat para sa ikabubuti ng mga kapatid mo. Pero sana man lang, inisip mo rin ang sarili mo. Paano ka? Paano kung magbunga ang ginawa ni Simon ngayon? Bumalik ka sa kanya. Tutal kasal kayo. Pagkasabi nito ay halos ipagtulakan siya palabas ng bahay. Pero nagmatigas siya. Wala na siyang planong bumalik. Hindi siya mahal ni Simon at mas magiging miserable ang buhay niya kung mananatili siya sa poder nito. Mas dapat na siyang matakot sa lalaki dahil nagawa siya nitong galawin sa una. Maaaring maulit iyon lalo at ipinagkakanulo siya ng kanyang puso kagabi. Nahibang siya sa lasa ng halik ng lalaki. Nalunod siya sa kakaibang sensasyong una niyang naramdaman na sa palagay niya ay mahal niya na ito. Ate Cindy, Mama, ano bang nangyayari? Kanina pa kayo nagsisigawan. Noon bumukas ang pinto at si Chloe iyon na naaalimpungatan. Paano itong ate mo? Ipinamigay ang bandera niya tapos ano? Umuwi siya rito sa akin dala ang malaking problema. Naiiyak pa rin sa inis ang kanyang ina. Ho, ibig sabihin ate, umalis ka na sa bahay ni Kuya Simon? Tapos na ang kontrata ninyo? Tanong ni Chloe na nagulat din. Kung gano'n ay alam mo rin ito, tapos wala kang sinasabi sa akin, inililihim yung dalawa ito. Lalong nang galaiti ang kanyang ina. Napatango si Chloe. Kasi naman ma, kapag sinabi ko sa'yo, tiyak magdadrama ka na naman. Tignan mo nga ngayon. Mahinang saad ng kapatid niya. Sino bang matutuwa sa ginawa ng ate mo? Siya lang ang nagdesisyon para sa sarili niya. Wala siyang pakialam sa mararamdaman ko. Pagkuway humarap ito sa kanya. Ayusin mo ang buhay mo, Cindy. Isipin mong mahirap lang tayo. Kapag nabuntis ka ng walang ama, pag-uusapan tayo ng ibang tao. Nakakahiyayang ginawa mo. At masama ang loob nitong tumalikod. Naiwan sila ni Chloe sa loob ng kanyang silid. Nilapitan siya nito at naawang hinaplos ang kanyang braso. Ate, sabihin mo lang kung may maitutulong ako ha. Pwede kong kausapin si Kuya Simon, mabait naman yun. Habang patuloy sa paghagod sa kanyang likod ay wika nito. Umiling siya. Mabigat na mabigat ang kanyang loob. Hindi niya alam ang gagawin. Blanko ang kanyang utak. Nasaktan niya ang ina't dihado siyang umalis sa bahay ni Simon. Kung babalik naman siya ay para saan? Hindi naman siya nito mahal. Wala namang sila. Gusto kong mapag-isa. Sa halip ay mahina niyang sagot sa kapatid niya. Sige ate, maiwan muna kita. Nangihina siyang napasalampak ng upo nang makalabas si Chloe sa kanyang silid. Hindi niya rin mapigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Habang si Simon naman, tanghali nang nagising dahil sa mainit na sikat ng araw na tumatama sa mukha niya. Ang sarap ng kanyang pakiramdam nang bumangon dahil sa magandang panaginip kagabi. Isang napakagandang panaginip kasama si Cindy dito mismo sa loob ng kanyang kwarto. Napapangiti siyang bumangon at tinungo ang kanyang banyo. Tsaka niya lang napagtanto na wala pala siyang kahit na anumang sapin sa katawan nang humarap sa salamin na nasa loob ng kanyang banyo. Matagal siyang nakipagtitigan sa refleksyon niya sa salamin habang inaalala ang nangyari kagabi at bakit nakahubad siya. Ganoon na lang ang pagsigid sa kanyang alaala nila ni Cindy. Buisit! Bigla siyang napamura
nang bumalik sa isipan niya ang nangyari kagabi sa kanila ni Cindy na inakala niyang magandang panaginip lamang. Patunay ang sariwa pang patak ng dugo sa kanyang bedsheet na nasa ibabaw ng kama. Makailang beses niyang kinastigo ang sarili dahil dito. Nangako pa man din siya sa asawa na hindi na mauulit ang ginawa niyang paghalik dito, pero mas higit pa sa halik ang ginawa niya. Kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili, mukhang may World War III na magaganap sa loob ng bahay. Tuluyan na siyang naligo at nagbihis upang tunguhin si Cindy sa kwarto. Kinakabahan siya, baka may lumipad na kung anong bagay sa mukha niya kapag nagkaharap sila ng asawa. Parang nakikini-kinita niya na ang masungit nitong aura. Ano naman kung may nangyari sa kanila kagabi? Mag-asawa na silang dalawa at malaki na si Baby Simon. Pwede na nilang sundan. Tiyak matutuwa ang kanyang magulang dahil madadagdagan na nga po nito. At para makasiguro, dapat masundan ang nangyari sa kanila kagabi. Sa isiping iyon ay pilyong napangiti si Simon. Kakatukin na sana niya ang pintuan nang biglang magring ang kanyang cellphone. Si Fidel yun. Sir, good morning. May good news ako. Nahanap ko na ang lalaki nagdala ng anak mo sa harap ng gate nyo na nahagip ng CCTV. Kasalukuyan ko siyang ini-interview ngayon. Bungad ni Fidel sa kanya. Parating na ako dyan, huwag mong paaalisin. Sagot niya at pinatay ang linya. Dali-daling tinungo ang labas ng bahay, tuloy-tuloy kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Sino ka at anong kinalaman mo sa bata? Tanong ni Simon sa lalaking nasa kanyang harapan. May tattoo ito sa kanang braso, may suot na hikaw at punit ang t-shirt, ganoon din ang kupas na pantalon. Sa tansya niya, nasa 30 na ito, panay ang hit-hit buga ng usok ng sigarilyo. Hoy kulot, tinatanong ka ni Sir Simon anong kinalaman mo sa bata. Tsaka sa dami-dami ng bahay doon, doon mo pa dinala sa bahay ni Sir Simon? Tanong ni Fidel sa lalaki. Bahagya siya nitong tinapunan ng tingin. Bakit? Ano bang mapapala ako kung magsasalita ako? Mga investigador ba kayo? Pamimiloso po nito at ngumisi. Abat, naubos ang pasensya ni Fidel at gusto itong bigwasan kung hindi siya pinigilan. Ako na ang bahala dito. Wika niya at umupo sa katapat na silya. Ang sabi nga ni Fidel ay dito nga raw nagtatrabaho ang lalaki bilang mekaniko. Tumahimik naman si Fidel pero nanatiling masama ang tingin sa lalaki. Sabihin mo sa akin kung anong kinalaman mo sa bata at kung sino ang ina ng batang nakakahon na dinala mo sa harap ng bahay ko. Huwag kang mag-alala, babayaran kita kung maituturo mo sa akin ang babaeng ina ng sanggol. Mahinahon niyang kausap sa lalaki. Tinignan siya nito at inihinto ang paghit-hit buga ng usok mula sa sigarilyo. Sige, kapalit ng 20,000. Ituturo ko sa iyo ang babaeng nag-utos sa akin na dalhin sa iyo ang bata. Kung ayaw niyo naman ay bahala ka. Wala kang mahihita sa akin. Pagkuway tumayo na at akmang siya'y tatalikuran. Sige, payag ako. Ngayon din dalhin mo ko sa babae. Habol niya rito. Bigay mo muna ang pera syempre. Baka mamaya mga manluloko kayo takasan niyo pa ako. Mabilis na kinuha ni Simon ang wallet sa bulsa. Pero nang buklatin, wala pala siyang dalang cash. Puro cash card ang laman ng wallet. Napasulyap siya kay Fidel. Nilapitan niya ito at sinabing bantayan ng lalaki at baka takasan sila. Siya naman ay dali-daling naghanap ng ATM machine. Wala pang isang oras matapos nilang magkaayos ng lalaking nagngangalang Boyong sa halagang nais nito, dinala kaagad siya sa isang squatter area. Pang-apat na pinto mula sa unang kanto pagpasok. Diyan nakatira yung ina ng batang nag-utos sa akin na dalhin yung kahon. Sa totoo lang sir, hindi ko alam na bata pala ang laman nun. Wika ng lalaki. Nagkatinginan sila ni Fidel. Totoo man yun or hindi, hindi na mahalaga. Basta makita niya lang ang babaeng iyon. Salamat, ako nang bahala, pwede ka nang umalis. Pagkasabi nun, sumibad ang lalaki. Naiwan siya sa loob ng sasakyan kasama si Fidel. Kalaunan, sabay silang bumaba ng sasakyan at pumasok na sa isang makipot na iskinita. Katulad ng itinurong pinto ni Boyong, kumatok sila roon. Lalaki ang nagbukas ng pinto, balbas sarado at halatang lasing. Bit-bit pa nga nito ang isang bote ng alak. Sino kayo? Tanong at masama silang tinignan ng kasama niyang si Fidel. Hindi siya sumagot at baka nagkamali sila ng pinto ang kinatok. Kuya, sino yan? Nang akmang aalis na,
ay lumabas ang isang babae na baling ang tingin niya sa hindi pamilyar sa kanya. Nakasuot ito ng maikling short kung saan labas ang magagandang hita at nakasanto ng manipis. Labas din ng malulusog na harapan. Ikaw? Bulalas ng babae pagkakita sa kanya. Patunay lamang iyon na kilala siya ng babae. Hindi niya kailangang magtanong pa. Maaaring ito nga ang ina ni Simon dahil halatang may hawig ito sa anak niya. Subalit kahit saang banda niya halongkatin sa kanyang isipan ay hindi niya matandaan na nagkita sila ng babaeng ito. Pwede ba tayong mag-usap? Wika niya sa babae. Celeste, sino ba to? Galit na tanong ng lalaking lasing sa babae pero hindi naman ito sumagot at nanatiling nakatitig sa kanya. Ngayon niya lang nalamang Celeste pala ang pangalan nito. Pareho silang hindi natinag at nakatitig sa isa't isa. Hanggang sa muling nagtanong ang tinawag nitong kuya, halatang naiinis na. Kuya, siya si Simon, ang ama ng anak ko. Mahinang saad nito habang nakatango at nag-iwas ng tingin sa kanya. Humalakhak ang lasing na lalaki. Kung ganoon, ikaw pala ang lumapastangan sa kapatid kong hayop ka. Pagkasabi galit na galit siya nitong sinugod pero dahil sa kalasingan, hindi ito nakatama sa kanya. Mabilis niyang naiwasan ang malakas nitong suntok na lalong ikinagalit ng lalaki. Kuya, tama na! Sigaw ng babae at hinarang ang katawan sa pagitan nila ng kapatid nito nang akmang susugurin na naman siya. Umalis ka dyan, Celeste. Bibigyan ko ng leksyon yung lalaking yan. Hingal ito habang nagsasalita. Umiling-iling naman si Celeste. Nagkatinginan pa sila ni Fidel nang walang paalam na tumalikod ang kapatid nito at pumasok sa loob. Pagbalik ay may bitbit na itong matulis na bagay. Hindi kita mapapatawad na lalaki ka. Sinira mo ang kinabukasan ng kapatid ko. Papatayin kita. Nanlilisik ang mga mata nito nang siya'y sugurin. Kinabahan na siya noon at inihanda ang kamao para bigyan ito ng suntok kapag lumapit sa kanya. Wala siyang naiintindihan sa sinasabi nitong sinira niya ang buhay ni Celeste dahil hindi niya nga matandaan kung kailan at paanong may nangyari sa kanila. Kung hindi pa nga nag-match ang dugo nila ni Baby Simon, hindi siya maniniwalang anak niya ang bata. Wag! Narinig niyang sumigaw si Celeste nang muling iniharang ang katawan sa iniamba nitong saksak sa kanya ng lasing na lalaki. Kaya naman, ito ang natamaan ng saksak sa halip siya. Gulat na gulat siya sa mabilis na pangyayari. Basta bumulagta na lang ang babaeng duguan at ang patalim ay nasa tagiliran nito. Iniligtas siya ni Celeste. Sa nangyari, natulala ang lasing na lalaki at siya naman dali-daling binuhat ang dugo ang babae upang dalhin sa kotse. Si Fidel na ang nagmaneho ng sasakyan habang nasa kanya mga bisig ang dugo ang babae. Simon, naiiyak nitong bulong habang nasa mga mata ang matinding iniindang sakit. Celeste, dadalhin kita sa hospital, ililigtas kita. Hinihintay ka ni Baby Simon. Lakasan mo ang loob mo, okay? Tugon niya at mahigpit itong niyakap. Napahikbi ito nang marinig ang pangalan ng anak. Simon, mahal kita. Mahal kita, natatakot ako. Halos mapugto ang hininga nito habang nagsasalita ito. Pahigpit ng pahigpit ang kapit nito sa kanyang kamay. Shh, please don't talk. Magiging okay ka. Magtiwala ka, Celeste. Saad pa niya bago minanduhan si Fidel na bilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan at sumunod naman kaagad ang lalaki. Pagdating sa hospital ay agad inasikaso ng doktor si Celeste. Sinalina ng dugo dahil maraming nawala sa babae. Siya may duguan din dahil buhat-buhat ito at nag-aalala siyang mawalan ng ina ang anak niya. Ikaw na muna ang bahala kay Celeste. Uuwi lang ako para magbihis. Nang masigurong ligtas na ang babae, tsaka niya binalingan si Fidel. Tumango ito, tsaka niya tinungo ang sasakyan. Pagdating sa bahay, humahango si Resty na siya'y sinalubong. Karga nito si Baby Simon na hilam sa luha ang mga mata. Sir, inaapoy po ng lagnat si Baby Simon, kanina pa iyak ng iyak. What? Gulat siya at kinapasan ang anak. At oo nga, inaapoy ng lagnat ang bata. Nasaan ba si Cindy? Dapat kanina pa niya dinala ang bata sa ospital. Paano kung hindi pa ako dumating? Mainit ang ulo niyang tanong dahil sa pag-aalala dito.
Sir, wala po si ma'am pati ang mga gamit niya. Umalis na po siya. Problemadong saad nito habang isinasayaw si Baby Simon upang huminto sa pag-iyak pero hindi naman iyon nakakatulong. Nagulat siya sa sinabi ni Resty kaya halos takbuhin niya ang kwarto ni Cindy. Nasa po na lamang niya ang kanyang noo nang masigurong wala ito at ang iilang gamit. Oras na inulit mo pa yun, lalayasan ko kayo ni Baby Simon. At naalala niya ang sinabi ni Cindy noon. Kung ganoon, galit ito dahil sa ginawa niya. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone at tinawagan ng asawa. Ngayon pa talaga sabay-sabay na nangyayari ito sa kanya. Nang hindi sumasagot si Cindy, ay nagmamadali na siyang naligo at nagbihis para siya na lang ang magdala sa hospital kay Baby Simon. Si Arnie na lang ang tinawagan niya upang puntahan si Cindy at masabihang may sakit ang anak nila at kailangan siya nito. Alam niya kasing hindi siya nito sasagutin. Tiyak niyang galit na galit sa kanya ang babae. Maaaring matitiis siya nito pero hindi ang anak nila. Pagdating sa hospital kung saan niya dinala kanina si Celeste, inasikaso naman kaagad ito ng doktor. Mabuti na lang at hindi naman malala ang sakit ng bata. Ubo at sipon lang kaya nilalagnat at masakit ang ulo. Nag-aalala lamang siya dahil never pang nagkasakit ang anak niya. Anong kailangan mo? Inis na tanong ni Cindy kay Arnie nang mabungaran sa labas ng kanilang bahay. Alam niyang inutusan ito ni Simon para puntahan siya dahil kanina pa tumatawag ang lalaki pero sinadya niyang wag itong sagutin. Inutusan ako ni bro. Pambihira ka naman insan. Ano bang drama to't nag-al sa balutan ka? 3 taon ng kontrata niyo. Ako tuloy ang nahihiya kay Simon. Napapakamot sa ulo ang kanyang pinsan. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo, Arnie. Sabihin mo dyan sa magaling mong kaibigan na maghiwalay na kami. Total, wala naman siyang kwenta. Tsaka pwede ba umalis ka na? Ayoko makakita ng taong may koneksyon sa lalaking yun. Hindi maipinta ang mukha niyang saad. Hindi ko alam kung anong ikinagagalit mo kay Simon. Labas na ako doon. Pero nagpunta ako dito para sabihin sa yung nasa hospital ang anak niyo at may malalang sakit. Pagsisinungaling ni Arnie para lang makumbinsi ang pinsan at sumama sa kanya. Natigilan naman si Cindy sa narinig. Oo, galit siya kay Simon dahil sa hindi nito pagtupad sa kanilang usapan sa loob ng 3 taon na walang mamamagitan sa kanila. Pero lumabis ito. Ganun pa man, hindi niya kayang tiisin ng bata. Agad siyang nagbihis at nagpaalam sa ina na aalis upang puntahan ng anak na nasa hospital ngayon. Anak, pag-usapan ninyong mabuti ni Simon ang nangyari sa inyo. Ang bata ang unang naaapektuhan sa ganitong nangyayari. Bago umalis, nakiusap pa ang kanyang ina pero hindi na siya tumugon pa. Kasama niya si Arnie nang tunguhin ng hospital. Doon ay nadatnan niya si Simon, nakausap ang doktor sa may hallway. Nang mapag-alaman ng nilagnat si Baby Simon dahil sa ubo at sipon lang naman, taliwas sa sinasabi ni Arnie na malala ang sakit, ay katakot-takot na sulyap ang ginawad niya sa pinsan. Paano bro, aalis na ako, salamat. Pag-iwas nito sa kanya at tinapik sa balikat si Simon bago tumalilis ng alis. Naiinis siya kay Arnie at manganing-aning habulin ng bigwas. Cindy, untag ni Simon matapos nilang makausap ang doktor tungkol sa bata. Ni hindi man lang nag-alangan si Simon na hawakan siya sa palad. Sa galit niya ay umigkas ang palad sa kanang pisngi nito. Kabayaran yun sa ginawa nito sa kanya. Natigagal naman si Simon at galit na hinila palabas si Cindy ng hospital upang doon nila pag-usapan ang nagawa niyang kalukuhan sa asawa. Nasa mga mata nito ang matinding galit habang nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya. Hayan, wala nang ibang tao. Pwede mo nang gawin sa akin lahat, Cindy. Sampalin mo ko, pero wag mo kong iiwan. Pagkuway niyakap niya ang babae, ngayong may nangyari na sa kanila, ay gusto na lang niyang tutuhanin ang lahat sa kanila ni Cindy. Kailangan niya ang babae, kailangan ito ni Baby Simon. Pero nagpumiglas ito. Anong sabi mo? Nanlalaki ang mga mata nito. Kailangan ka ni Baby Simon, alam mo yan. Kung ano man yung ginawa ko sa iyo, bunga lang yun ang kalasingan ko. Pero total kasal naman na tayo. Tutuhanin na lang natin. Pakiusap niya at lalo pang niyakap ang babae. Natahimik si Cindy. Hindi pa man siya nakakasagot at may lalaking lumapit sa kanila. Sir, nagkamali na po si Celeste.
Pareho silang napalingon sa lalaking nagsalita at agad siyang binitiwan. Siya ay napakunot ang noo. Sino si Celeste? Yun ang unang pumasok sa kanyang isipan habang sinusundan ng tanaw si Simon at ang lalaking iyon. Nang imulat ni Celeste ang kanyang mga mata, ay ang gwapong mukha agad ni Simon ang kanyang nakita. Napakatagal na ng panahon simula nang makilala niya ang lalaki at may namagitan sa kanila. Pero ang masakit, hindi siya nito naalala dahil sa kalasingan. Nasa isang resort siya kasama ang mga kaibigan. Sa dalampasigan ay sinadya nitong lapitan siya at guluhin ang kanyang isipan. Matapos ang nangyari ay hindi na sila muling nagkita hanggang sa nagbunga ang nangyari sa kanila. At dahil wala siyang sapat na pera para alagaan ang anak, ibinigay niya ito sa ama dahil alam niyang mabibigyan ito ni Simon ng magandang buhay. Wala naman siyang pinag-aralan. Walang magandang trabaho at umaasa lamang siya sa kapatid, kaya masakit man para sa kanya na iwan ng anak ay ginawa niya. Hindi naman siya nagkamali sa kanyang desisyon dahil naging maayos ang buhay ni Baby Simon. May sariling yaya at nag-hired pa ang ama nito na matatawag na ina ng kanyang anak. Lahat iyon ay alam niya dahil palagi niyang tinatanaw ang anak. Pero ngayon, hindi na siya papayag na may ibang kikilalaning ina si Baby Simon. Paaalisin niya sa buhay ng kanyang mag-ama si Cindy. Oras na para siya naman ang kilalaning ina ni Baby Simon. Tutal naman, siya talaga ang tunay na nagluwal dito. Kumusta ka? Tanong ni Simon sa babaeng nagkamalay. Ngumiti ito at pilit inabot ang kanyang kamay. Simon, salamat at hindi mo ko pinabayaan. Mahinang saad ng babae. Kaya kong iwasan ang saksak ng kuya mo. Hindi mo na kailangan pang iharang ang katawan mo. Naiinis na saad ni Simon sa babae. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Handa akong isangkalan ng sarili ko para hindi ka masaktan, Simon. Ngayong okay na ang lahat, gusto ko sanang hiwalayan mo si Cindy. At tayong tatlo ang magsama bilang masayang pamilya. Mahinang saad nito at nakangiti pa. Sandali siyang natigilan habang nakatitig sa babae. Kahit kasi ito ang ina ng kanyang anak, wala naman siyang damdamin para dito. Oo nga't hinanap niya ito. Iyon ay upang makuha ang impormasyon tungkol sa bata. Celeste, I'm sorry pero... Simon, mahabang panahon ako nagtiis na malayo kayo ng anak ko. Naroon ang takot na baka hindi mo ako matanggap. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. Mahal kita una pa lang na may nangyari sa atin. Alam ko namang kontrata lang ang lahat sa inyo ni Cindy, kaya madali na lang para sa iyong hiwalayan siya. Pero kung ayaw mo at si Cindy ang pipiliin mo, lalayo kami ni Simon at hindi mo na siya makikita. Tumutulo ang luha nitong saad. No please Celeste, huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Pag-usapan natin ito ng maayos. Hindi ko rin naman kayang pabayaan si Cindy dahil may namagitan na sa amin. Kasal kami at mahal ko siya. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi nakakibo si Celeste sa kanyang tinuran na para bang nag-iisip. Nabigla siguro ito sa pinagtapat niyang mahal si Cindy. Sinabi niya lang ang totoo sa babae para hindi na ito umasa pa sa kanya. Lalo at sinabi ng babaeng mahal siya nito habang sila ay nasa kotse. Iwanan mo muna ako, Simon. Gusto kong mapag-isa. Galit nitong pagtataboy sa kanya. Nirespeto naman niya ang kagustuhan ng babae at lumabas ng kwarto. Naiwan si Celesteng nag-iisip. Kung hindi siya ang nais makasama ni Simon, kukunin niya ang bata. Hindi siya papayag na magpakasaya ang mga ito kapiling ang anak niya habang siya'y nag-iisa. Alam niyang gagawa ng paraan si Simon na makasama ang anak nila at alam niyang walang pagpipilian kundi hiwalayan si Cindy. Sa kwarto ng anak tumuloy si Simon. Nadatnan niya ang asawa na hawak ang kamay ng anak nila na mahimbing na natutulog. Nakaupo ang babae sa gilid ng kama at mukhang hindi na malaya ng paglapit niya dahil sa malalim nitong iniisip. May kung anong kapilyuhan ang pumasok sa kanyang isipan at niyakap ito sa may likuran. Sa gulat ay naramdaman niyang napaigtad ito at malakas na kinalas ang kamay niyang nasa bewang nito. Pero hindi siya pumayag na tanggalin ito, bagkus ay lalo pang niyakap ang babae at kinintala ng halik sa pisngi. Simon, isa, bitiwan mo nga ako. Inis na wika ni Cindy. Paano kung ayaw ko? Nanunod yun niyang tanong tsaka mahinang tumawa. Abis namang nakadama ng inis si Cindy sa pananadya ni Simon.
Alam nitong galit pa siya pero pakiramdam niya lalo siya nitong inaasar. Tumayo na siya habang patuloy na tinatanggal ang kamay nito sa kanyang bewang. Bahagya namang lumuwag ang kapit sa kanya pero lumipat sa magkabilang balikat niya ang palad nito. Bigla siyang iniharap at ngayon nakatitig na sa kanya ang lalaki. I love you, Cindy. Pabulong nito para matigilan siya sa pagwawala na makaalpas sa kamay ng lalaki. Katulad nito, tulala siyang nakatitig sa asawa. Mahal siya ni Simon? Patawarin mo na ako, love. Mahal na kasi kita kaya hindi ko napigilan ang sarili kong angkinin ka. Pinunit ko na rin ang kontrata nating dalawa kaya gawin na nating totoo ang lahat. Pagpapatuloy ni Simon. Hindi natin nagsisindi na mapatitig sa gwapong mukha ng asawa. Basta na lang niyang naramdaman ang pag-alo ng matinding saya sa kanyang puso. Kung ano man ang nararamdaman nito ngayon ay ganun din siya. Hindi naman siguro niya maibibigay ang sarili kung wala siyang damdamin para sa asawa. Pero pinipigilan niya ang sarili dahil sa 3 taong kanilang kontrata. Iniisip niya lagi na baka masaktan lang siya kapag mahulog ang loob niya kay Simon. Pero ngayon, nawala ang takot niya at napalitan ng saya. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Okay, pinapatawad na kita, Simon. Hindi na ako galit, total sinabi mong mahal mo ko. Pagkasabi niyang iyon, niyakap siya nito ng mahigpit at paulit-ulit na nagpasalamat. Thank you, wife. I love you so much. Habang yakap siya ng mahigpit ay saad ni Simon. Hindi na siya nakapiyok nang walang paalam siyang halikan sa labi ng asawa. Ang bilis talaga ng mukong pero hindi na siya nagpakipot dahil mahal na rin naman niya ang lalaki. Bagkus, gumanti siya ng halik dito. Nasa ganoong ayos sila nang magising si Baby Simon. Wala itong imik pero sa kanilang dalawa nakatitig. Nang pareho nilang lapitan ay napangiti ito. Kinapa niya ang bata sa noo. Mabuti at wala na itong lagnat. Anak, uuwi na tayo ha. Hindi ka na ulit iiwan ni Mami. Saad ni Cindy. Ngayon lang siya nakaramdam ng konsensya sa padalos-dalos na desisyon. Pakiramdam niya, kasalanan niya kaya nagkasakit ang bata. Nang ma-discharge si Baby Simon sa araw na yon, saktong pagdating nila sa bahay, ay minandohan kaagad ni Simon si Resty na ilipat ang lahat ng gamit ni Cindy sa kanyang kwarto. Nasasabik siyang makatabi ang asawa sa pagtulog. Matagal niyang inasamang sandaling yun. Ay, sige ho sir. Masayang tumalima si Yaya. Napasulyap naman si Cindy sa asawa na nakatingin ng makahulugan sa kanya. Nilapitan siya nito at paakbay na iginiya papasok sa silid ng bata. Nang maihatid naman ni Simon ang dalawa sa silid, pasimple siyang lumabas upang tawagan si Fidel na ito na muna ang bahala kay Celeste. Hindi niya pwedeng sabihin kay Cindy ang tungkol dito dahil ayaw niya itong mag-alala. Siya na ang bahala sa babae. Mabuti na lang at nandyan si Fidel na kanyang nauutusan. Nasaan si Simon? Bakit ikaw ang nandito? Inis na tanong ni Celeste nang makita si Fidel sa kanyang silid. Nakaupo ang lalaki sa isang silya habang nagbabasa ng magazine. Nasa bahay kasama ang asawa niya. Hindi man lang ito nag-abalang mag-angat ng paningin. Napasimangot si Celeste. Pwede bang tawagan mo? Gusto ko siyang makausap. Pagmamakaawa niya, baka sakaling makinig ito sa kanya. Tauhan lang ako't nag-aantay ng mando niya. Ano bang kailangan mo sa kanya't sasabihin ko pag dumalaw siya rito? Tsaka pa lang nito ibinaba ang binabasa at tumingin sa gawin niya. Gusto ko nang lumabas dito sa hospital. Sa bahay na lang ako magpapagaling. Gusto ko makasama ang anak ko at si Simon. Napamaang ito saglit bago humagalpak ng tawa na ikinakunot ng kanyang noo. Siguro kung nakakabangon lamang siya, marahil binato niya na ito ng sapatos. Ang lakas ng amats mo, hoy. Tingin mo ba patitirahin ka ni Sir sa bahay niya? May asawa na yun at nagmamahalan sila. May pahabol pa itong tawat ng aasar, lalo namang nainis ang babae. Ako ang tunay na ina ni Baby Simon at siguro mas pipiliin niya ako kaysa sa Cindy na yun. Puno ng confident ang boses ni Celeste na sabi. Iiling-iling naman si Fidel. Saan ba ito humuhugot ng lakas ng loob para magsalita ng ganun? Alam mo, matulog ka na lang ulit para naman gumaling ka dahil gusto ko na ring umuwi sa amin. Pagkasabi nun ng lalaki, lumabas ito ng kwarto. Inis pa rin si Celeste na pinilit bumangon pero kumirot ang sugat niya sa tagiliran.
Inis niyang tinawag ang nurse dahil pakiramdam niya, dumugo ang kanyang sugat. Gustong-gusto niya nang tumayo, gusto niya nang umuwi at makita si Simon at ang anak niya. Inip na siya. Good night, baby Simon. Sleep well. Habang si Cindy kinagabihan ang nagpresintang magpatulog kay baby Simon matapos uminom ng gamot sa sipon at sa ubo nito. Hindi na gaanong iritado ang bata dahil patuyo na ang sipon nito at maluwag na rin ang paghinga. Nang maramdamang tulog na ang bata, nasulyapan niya ang asawa na nakatingin sa kanya malapit sa pinto. Lumapit ito at hinalikan si Simon. Nag-good night kahit tulog na bago siya binalingan. Matulog na tayo, wife. Nakangiti ang lalaki, ngiting may pakahulugan na tumatagos sa kanyang kalamnan at naipon sa kanyang dibdib. Kumabog yun. Paakbay na rin siyang dinala nito sa kanilang silid. Tatawagan ko lang si inay. Kinuha niya ang bag na nasa kwarto na rin ni Simon kasama ng iba pa niyang gamit. Nasa loob nito ang kanyang cellphone. Hindi na kailangan. Alam na ni mama na magkasama tayo. Kasunod niya si Simon. Gumapang ang dalawang kamay nito at pinaglandas pababa hanggang sa humantong sa kanyang palad. Dito natuon ang kanyang pansin. Matapos nitong kunin ang hawak niyang cellphone ay hindi niya na namalayan kung saan ito inilapag yun dahil inilipat ang dalawang palad nito pataas sa bagay na iyon sa kanya. Nang hina siya't napapikit nang maramdaman ang ginagawa ni Simon. Muli siyang hinalikan ng lalaki at hindi nagtagal, gumanti siya ng halik sa asawa. Pareho silang nasa ibabaw ng kama. Sa gabing iyon ay saksi ang 4 na sulok ng kanilang silid sa pagmamahala nilang dalawa at nakatulog silang kapwa masaya. Kinabukasan, kasama si Simon at ang anak na umuwi sila ng bahay. Sa bukana pa lang ng tarangkahan, sinalubong sila ng masayang ina. Hindi pa man siya nagsasalita, ay alam na nito ang lahat na nagkabalikan na sila ni Simon. Hindi na rin niya kailangang ipaliwanag pa iyon dahil mababakas ang saya sa kanyang mga mata. Kaligayahan kay Simon niya lang natagpuan. Ay, ang cute naman talaga ng pamangkin ko. Tumitili si Chloe nang kunin sa kanya si Simon upang laruin. Humahagikik naman ito ng pugpugin ng halik sa pisngi. Si Simon ay nag-bless sa kanyang ina bago sila magkatabing umupo sa isang sofa. Natutuwa akong okay na ulit kayo. Saad nito at nagpalipat-lipat sa kanila ng tingin. Mahal ko po ang anak ninyo, ma. At wala na akong ibang mahihiling pa. Seryosong pahayag ni Simon kaya halos maiyak ang kanyang mama. Alam mo, Simon, wala akong ibang hiniling kundi ang mapabuti ang mga anak ko. Itinaguyod ko sila kahit mag-isa na lang ako. Totoong mas nasasaktan kaming mga magulang kapag nasasaktan din ang anak namin. Kaya sana huwag kayong maghihiwalay para sa ikapapanatag ko. Wika ng mangiyak-ngiyak niyang ina. Ma naman, hindi talaga maiwasang mag-ala Vilma Santos. Biro niya pero hindi naman tumalab ang kanyang sinabi. Nilapitan ito ni Simon at hinawakan sa kamay. Sa harap ng kanyang ina ay nangako itong hindi siya sasaktan at lalong hindi na sila maghihiwalay hanggang kamatayan. Isa sa mga nagustuhan ng kanyang ina sa manugang nito ay talaga namang mabait ang lalaki. Kaya nga tuwang-tuwa ito sa pangakong ini Simon at umaasang tuto pa rin yun. Halos maghapon sila sa bahay dahil matapos ng tanghalian ay nakatulog ang anak. Habang nasa banyo ang asawa, tumunog ang cellphone nito. Hello sir, okay lang bang iwan ko si Celeste dito sa hospital? Sasaglit lang ako sa bahay. Bungad ng isang boses ng lalaki na nagngangalang Fidel na siyang nakaregistered sa phone book ni Simon. Kumabog ang dibdib niya sa pangalang iyon. Minsan niya na kasing narinig ang pangalang yun. Saang hospital? Tanong niya. Siguro ay nakilala nito ang boses niya kaya natigilan si Fidel. Sabihin mo, saang hospital at sinong Celeste? Muli ay tanong niya. Sa halip na tumugon ay ibinaba nito ang linya. Siya naman ay nagdududang napatingin sa screen. Wala na ang kausap niya. Iniisip niya ngayon kung anong kinalaman ni Simon kay Celeste. Bakit wala itong nababanggit sa kanya? At ayun ang aalamin niya. Nang makalabas si Celeste sa hospital, kumuha ng mauupahang apartment si Simon para sa babae. Hindi siya sigurado
kung ligtas pa ba si Celeste sa bahay ng kapatid nito, kaya ayaw niya nang bumalik pa ito sa bahay na iyon. Wala namang kamalay-malay si Simon na nakasunod sa kanila si Cindy, sakay ng isang taxi. Mula sa hospital, nakita niyang inalalayan pa ni Simon ng babae pasakay ng kotse. Wala din siyang ideya kung saan pupunta ang dalawa. Hanggang huminto sa tapat ng isang apartment ang kotse ni Simon at inalalayan naman ito ng asawa niya pababa at pumasok na nga ang dalawa sa loob ng bahay. "Kuya driver, salamat po." Pagbaba, inabot niya agad ang bayad. Nanatili siya sa labas ng gate at nanatiling tinatanaw sa loob. Kalaunan, napapabuntong hininga siya habang iniisip kung bakit naglilihim sa kanya si Simon. Kung special man dito ang babaeng yun, wala ba siyang karapatang malaman para hindi niya pinag-iisipan ng masama ang asawa? Kumilos na siya upang pumasok sa loob ng gate na naiwang nakawang. "Nagustuhan mo ba dito?" Tanong ni Simon sa babae pagpasok nila sa loob ng bahay. Bumuntong hininga naman ito bago inilibot ang paningin. "Simon, gusto ko kayong makasama ng anak natin. Kung mag-iisa lang din naman ako dito, mas mabuti pang umuwi na lang ako sa amin." Naiiyak na sabi ni Celeste. "Hindi mangyayari ang gusto mo, Celeste. May asawa ako." "Don't worry. Makikita mo si Simon pero pag-uusapan pa namin ni Cindy ang tungkol dito. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang lahat dahil nag-aalala ako na baka hindi niya maintindihan." Paliwanag ni Simon. Napairap ang babae. "Bakit kasi hindi mo nalang hiwalayan ang babaeng yun, Simon? Mahal kita. Mas magiging masaya tayo kapag ako yung pinakasalan mo." Sa bandang iyon, lumapit si Celeste kay Simon at yumakap dito. Pilit namang inilayo ni Simon ang babae sa kanya. Pero lalo siyang niyakap nito at idinikit ang labi sa kanyang mga labi. Sa puntong yun, sakto namang nakapasok na si Cindy sa loob ng bahay kaya nakita niya ang tagpong naghahalikan ng dalawa. "Simon?" Bulalas ni Cindy dahil sa gulat na hindi inaasahang tagpo ng dalawa. Mabilis na naitulak ni Simon si Celeste nang nalingon na ng asawa sa may pintuan ng bahay. Shock ito sa nakita sa kanila ng babae. "Wife, anong ginagawa mo dito?" Agad nilapitan ni Simon si Cindy na nag-aalala. Sa nangyari ay napangiti si Celeste. Iyon ang pagkakataong inaantay niya na mag-away ang dalawa at maghiwalay. Pero gano'n na lang ang panggigilalas niya nang mag-alatigre ang babae tsaka siya sinugod. Sinampal at sinabunutan. Nagdilim naman ang paningin ni Cindy sa babaeng higad dahil kita niya kung paano nito pinuluputan ng asawa at halikan. Naitulak pa nga ni Simon ang babae kanina. "Bitiwan mo ko, babae, ang kapal ng mukha mo." "Aray!" Palahaw nito lalo at hindi ito makapalag sa pananabunot niya. Balak niya itong kalbuhin kung hindi pa siya inawat ni Simon. "Cindy, tama na, please, tama na." Niyakap siya ni Simon at inilayo sa babaeng nagdadramang umiiyak. "Sino ang babaeng to, Simon? Bakit mo ko niloloko? Ang kapal ng mukha niyong dalawa. Sinabi mong mahal mo ko pagkatapos makikita kitang may kasamang iba." Gigil na sinampal din ni Cindy ang asawa dahil sa galit. Pero hindi naman natinag ang lalaki at nanatiling siya'y hawak. "Cindy, I'm sorry. Hindi ko nasabi agad sa'yo. Si Celeste, siya ang tunay na ina ni Baby Simon." Pagtatapat nitong nag-aalangan pa. Natigilan si Cindy na napatingin sa babae na akala mo'y inapi. Nagkita na pala ang dalawa na hindi man lang siya na-inform. Pinagmukha siyang tanga ni Simon. "Ngayong alam mo na, Cindy, na ako yung ina ni Simon, dapat mong ilagay ang sarili mo sa dapat mong kalagyan. Kami ang tunay na pamilya." Wika ni Celeste. Mangani-ngani na naman niya itong sugurin pero nagtimpi siya. Sayang lang ang oras niya sa babaeng ito. "Celeste, please, alam mong kasal ako at mahal ko si Cindy. Hindi pwede ang gusto mo. I'm sorry, hindi ko kayang mawala si Cindy sa buhay ko." Pagkasabi noon, pahila na siyang inilabas ni Simon sa loob ng bahay na iyon habang nagpupuyos ang kanyang kalooban. "Simon, please, wag mong gawin sa akin to. Wag mo kong iwan. Kailangan kita at ang anak natin. Maawa ka sa akin." Humabol pa si Celeste sa kanila na umiiyak at pinigilan sa braso ang kanyang asawa. Napapatingin sa kanya si Simon at naghihingi ng pag-unawa. "Sige, hahayaan ko kayo mag-usap." Anya rito. Minabuti ni Cindy na iwanan na lang muna ang dalawa.
Mukhang marami itong dapat pag-usapan. Hindi niya lang talaga kayang makakita na magkasama ang mga ito, kaya hihintayin niya sa bahay ang asawa. Kung ano man ang maging desisyon nito, wala na siyang magagawa pa. Pagdating sa bahay, sinilip niya si Baby Simon sa kwarto. Nadatnan pa niyang naglalaro ang bata. At habang nakatitig rito, parang nadudurog ang puso niyang isipin na mawawalay ito sa kanya. Napamahal na ito at mamimiss niya ng sobra. Ganun pa man kahit masakit, kailangan niyang tanggapin na hindi ito nagmula sa kanyang sinapupunan. Nang mapalingon ng bata sa kanyang gawi, nagli itong napangiti at nagmamadaling bumaba sa kama. Binaybay nito ang gilid ng higaan at nakadipa ang dalawang kamay na gustong lumapit sa kanya. Hindi maiwasang tumulo ang mga luha niya nang tuluyan itong mayakap. Hindi pa man ito nawawalay sa kanya, nangungulila na siya. Anak, mahal ka ni Mami ha? Kapag kinuha ka ng tunay mong ina, sana maalala mo ko. Mamimiss kita, Simon. Napapahikbi niyang saad na hinahalikan nito habang lalo pang niyayakap. Isang oras ang lumipas bago dumating si Simon. Marahil nakapag-usap na ang dalawa. Niyakap kaagad siya ni Simon at humingi ng tawad dahil sa panglilihim nito sa kanya. Ayon pa rito, balak naman talaga nitong sabihin sa kanya ang tungkol kay Celeste. Yun nga lang ay nauna niyang matuklasan. Mahigpit siyang napahawak sa asawa at nagpasalamat na siya ang pinili nito. Ang totoo kasi, hindi niya rin kayang mabuhay nang wala si Simon. Baka ikabaliw niya kung sabay mawawala ang asawa at ang batang itinuring niya ng anak. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang dalhin ni Celeste ang anak at ilayo sa kanila ni Simon. Sustentado ito ng lalaki bilang ito ang ama. At kahit gusto niyang makasama at makita ang bata, pinigilan niya ang sarili dahil wala naman siyang karapatan. Nandito ka lang pala, wife. Gabing-gabi na, matulog na tayo. Boses ni Simon sa kanyang likuran. Nandito kasi siya sa teres at nagpapaantok pero hindi niya maiwasang maalala si Baby Simon. Agad niyang naramdaman ang pagpulupot ng mainit na palad ni Simon sa kanyang bewang at marahang halik sa kanyang pisngi. Simon, namimiss ko yung anak natin. Malungkot ang boses niyang saad. Mabuti kasi ito nadadalaw ang bata. Samantalang siya, pinagkakaitan ni Celeste. Hindi kasi nito matanggap na siya ang pinili ni Simon. Marahan siyang iniharap ng asawa at sinapo ang kanyang pisngi. Don't worry, wife. Gagawa tayo ng sarili nating anak. Kahit isang dosenang Simon, huwag ka lang malungkot, okay? Tsaka siya hinagkan sa labi. Mabuti na lang talaga kasama niya si Simon na nagtatanggal ng kanyang kalungkutan. Malambing siyang yumakap sa asawa. Gusto niya ang ideya nito na magkaroon sila ng sariling anak. Sa ginawa niya ay pilyo itong napangiti. Agad siyang siniil ng halik sa labi at pabuhat na dinala patungo sa kanilang silid mag-asawa. Sisikapin nilang makabuo bago pa lumipat ang taong yun. Tama lang naman ang nangyari, anak. Kung mananatili kasi sa inyo ang anak ng babaeng yun, parang binigyan mo na rin ng karapatan ng babaeng yun na sirain ang magandang relasyon ninyo ni Simon. Wika ng kanyang ina nang minsan itong dumalaw dito. Nalulungkot kasi siya sa bahay kapag wala si Simon. Lalo niyang naiisip ang bata. At kung gaano naman nalulungkot ang mga biyanan niya sa nangyari, taliwas naman sa kanyang ina. Hindi makapaniwala ang biyanan na hindi siya ang tunay na ina ng kinilalang apo. Sobrang nalungkot ang mga ito nang mapag-alamanan na kinuha ni Celeste ang bata. Samantala ang kanyang ina ay okay maging si Simon. Ang mahalaga, nakikita pa nito yun. Nag-iingat lang ang lalaki at baka pagmula nila ng away mag-asawa. Lalo at mahal ni Celeste si Simon. Ma, si Simon na mismo ang nagpasya na ilayo sa amin ng bata kasama si Celeste. Kung ako lang ang masusunod ayoko. Tugon niya pagkuway tumulong sa ginagawang pagluluto ng ina para sa tanghalian. Naku anak, kadalasan ang nangyayari kapag may anak na sa nakaraan, ginagamit nila ang bata para magkaroon ng koneksyon. Kaya kung ako sa'yo, bantayan mo maigi ang asawa mo kapag dinadalaw niya yung bata. Habang nagigisa ay saad ng ina nito. Napatakip naman siya ng ilong dahil sa hindi nagustuhan ng amoy ng bawang. Para itong masangsang at naduduwal siya. Hindi na iyon bago sa kanya.
Dahil 3 araw niya nang napapansin sa sarili sa tuwing siya ay magluluto, kaya kadalasan hindi na siya naglalagay ng bawang. Okay ka lang? Nag-aalala ang ina habang nakatingin sa kanya. Sa halip na sumagot, naduwal siya at nagtatatakbo sa lababo. Buntis ka? Bulalas nito at nilapitan siya upang hagurin ang kanyang likod. Inabutan pa siya nito ng malinis na towel pagkatapos niyang magduduwal. Sila lang doon ng ina dahil kapwa nasa eskwelahan sina Chloe at Carlo. Ewan ko ba ma, sinisikmura talaga ako kapag nakakaamoy ng bawang. May mga ayaw din akong kainin at pakiramdam ko, palagi ako nasusuka. Himig paliwanag niya. Medyo maayos na ang kanyang pakiramdam, nawala na rin ang pamamawis. Ganyan ang nararamdaman ko anak noong naglihi ako sa'yo. Buntis ka na. Sa wakas magkakaanak na kayo ni Simon. Masayang wika nito at nagmamadaling nagligpit. Dadalhin nga daw siya nito sa doktor para siguraduhin kung nagdadalang tao na nga siya. Abot-abot naman ang kanyang dasal na sana nga tama ang hinala ng ina para naman hindi na sila malungkot mag-asawa. Pagdating sa doktor, agad isinagawa ang test sa kanya. Tinignan ang kanyang urine. Habang nag-aantay silang mag-ina ng resulta, tumunog naman ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang asawa. Simula nang kunin ni Celeste ang bata sa poder nila, maya't maya na siyang tinatawagan ng asawa kapag ito ay nasa office dahil batid nitong nalulungkot siya. Hi wife, how are you? Ngumiti siya kahit hindi naman nakikita ang asawa, kundi dahil sa malambing nitong boses. Kasama ko si mama, naiinip kasi ako sa bahay. Dadaanan kita, wala kasi akong gaanong ginagawa sa office ngayon. Naisip kong sa labas tayo mag-lunch. Napatingin muna siya sa gawin ng kanyang ina. Nahulaan na rin ito kung sino ang kanyang kausap. Gusto pa man din niyang sorpresahin ng asawa kung sakaling buntis nga siya. Wag na Simon, uuwi na lang ako kapag gagaling namin ni mama sa doktor. Hindi niya na nagawang maglihim pa sa asawa. Doktor? Bulalas ni Simon at napatayo sa kinauupuan. Bigla siyang nag-alala sa asawa. Dali-dali niyang kinuha ang susi ng sasakyan at lumabas ng kanyang office. Saang hospital, Cindy? Kasalukuyan na siyang patungo sa elevator nang muli siyang magtanong. Simon, okay lang ako, wag ka nang mag-alala. Sumama kasi ang pakiramdam ko kanina at ang sabi ni mama baka buntis ako, kaya heto sinamahan niya ako dito sa doktor. Ani Cindy para hindi mag-alala ang asawa. Buntis ka? You mean magkakababy na tayo? Hindi mapigilan ni Simon ang kakaibang kaligayahan. Mas lalo pang bumilis ang kanyang mga hakbang. Hindi na nakasagot si Cindy sa excited na tanong ng asawa dahil lumabas na sa cubicle nito ang nag-examine ng kanyang urine. Ang ina niya ang agad na sumalubong ng tanong matapos tawagin ang kanyang pangalan. Congratulations, Mrs. 1 month and 3 weeks pregnant ka na. Masayang pagbabalita ng doktor. At dahil nasa linya pa noon si Simon, dinig na dinig niya yun. Buntis ang kanyang asawa, magkakaanak na sila. At sa sobrang saya, napatalon si Simon. Nakaagaw naman ang pansin sa mga nakakasalubong ang ginawa niya. Napapangiti na lamang ang kanyang mga employee dahil sa sayang nakikita sa kanya. Nagmamadali niyang pinatakbo ang sasakyan nang marating nito ang parking lot. Gusto niya nang makita ang asawa. 3 taon ang matuli na lumipas na sana iyon na ang huling taon ng kontrata ni Cindy kay Simon. Pero iba ang nangyari. Kapwa sila nahulog sa isa't isa. Ang ending, naging totohanan ng lahat. At ngayon, 2 taon na ang anak nilang fraternal twin. Yes, it's a twin. Bagay na hindi nila inaasahang mangyari. Sabi nga ng mama niya na wala ang isa, 2 naman ang ibinalik sa kanilang mag-asawa. Isang babae at lalaki ang naging bunga ng pagmamahala nilang mag-asawa na pinangalanan pa rin nilang baby Simon Jr. at ang kanilang baby girl ay Syra. Dahil sa kanilang kambal ay napuna ng matinding pangungulila nilang mag-asawa kay baby Simon, maging ang kanyang mga biyanan. Pagkakita nga noon sa kanilang kambal, napaiyak ito sa tuwa. At ngayon, spoiled na sa lola ang kanyang mga anak dahil bigay agad ang mga luho. Kagaya ngayon, wala ang kanyang kambal dahil lumabas kasama ang lola at namasyal sa mall. Si Yaya Resty na lamang ang kanyang pinasama at sinamantala niyang maglinis ng silid ng mga bata. 2 taon na ang mga ito kaya lahat ng kakulitan
ay nakina Simon at Syra. Hapon na nang dumating ang mga ito tuwang-tuwa sa daming bitbit na laruan. Mabuti at dumating na kayo ma'am, nakapagluto na ako para sa dinner. Gusto niyo na bang kumain? Tanong niya sa kanyang biyanan. Mamaya na siguro, napagod ako kakahabol dyan sa dalawa. Pati si Yaya Resty walang ginawa kundi ang sundan ng mga ito. Bagaman halatang pagod ang biyanan ay natatawa. Napatingin siya sa dalawang bata. Hindi niya na kailangan pang itanong yun dahil nakikita niya naman. Kaya nga kanina pag-alis ng mga ito, parang binagyo ang kwarto sa dami ng kalat. Pero dahil bata, nauunawaan nilang lahat yun. I'm home, boses ni Simon sa bumukas na pinto. Pagkarinig ng kambal sa boses ng ama ay basta itinapon ng hawak na laruan at nakangiting sumalubong sa kanilang daddy. Tuwang-tuwa naman ang asawa niya na pinugpog ng halik ang na-miss na mga anak. O ma'am, napadalaw ka. Tsaka pa napansin ni Simon ang ina nang bumalik sa paglalaro ang kambal. Actually anak, kadarating lang namin. Namasyal kami ng mga anak mo kaya heto. Pagod na pagod ako kakahabol sa dalawang makulit. Pagbabalita nito. Matapos mag-bless, tinabihan siya ng asawa at kinintalan ng halik. Siya naman ay tumayo para makapaghain na. Sakto at nasa bahay na ang asawa. Katuwang niya si Yaya Resty. Ano ma'am, gusto niyo pa ba ng apo? Narinig niyang tumatawang tanong ng asawa niya sa ina na sinagot lang din ng tawa. Matapos nilang mag-dinner ay tsaka umuwi ang biyanan. May sariling driver naman ito kaya hindi na kailangang ihatid pa ni Simon. Siya naman, pinatulog ang dalawang kambal. Dinalaw ko si Simon at si Leslie kanina pero wala na sila sa apartment na tinitirhan nila. Ani Simon, kapwa na sila noon nakahiga sa kama. Kailan pa? Tanong niyang nagtataka at napatingin sa asawa. Tumagilid ito paharap sa kanya at bahagyang hinawi ang mahaba niyang buhok para matitigan siya ng maayos. Alam mo bang nag-away kami nung huli kong dalaw sa kanila? Bakit naman? Kunot noon niya dahil wala kasing nabanggit sa kanya si Simon. Bumuntong hininga muna ito. Nang malaman niyang magkakaanak na tayo, pinapapili niya ako kung ikaw at ang mga anak natin or sila ni Simon ang gusto kong makasama. Pero wala akong pinili dahil pareho kong mahal ang mga anak ko. Buong akala ko'y okay na kami pero yung huli naming pagkikita, inakit niya ako. Umiyak siya at sinabing hindi ko na makikita pa ang anak ko. Nakadama siya ng inis kay Celeste. Napaka-selfish nito kahit kailan. Para bang walang ibang iniisip kundi ang sarili lamang nitong kaligayahan. Masaya naman sana sa kanila si Baby Simon pero kinuha nito sa kanila para akitin ng asawa. Akala marahil nito kapag nasa poder na ang anak, makukuha na sa kanya si Simon. So anong plano mo ngayon? Kahit papaano nalungkot siyang hindi na nito makikita ang isa pang anak nito. Sa ngayon wala pa. Tingin ko hayaan ko na muna si Celesting mag-move on. Siguro tama ka, mas makakabuti kung hindi ka na muna niya makikita nang sa ganun makalimutan ka niya at makahanap siya ng lalaking para talaga sa kanya at mamahalin siya. Tugon ni Cindy. Napangiti si Simon habang unti-unting sumiseryoso ang muka na nakatitig sa kanya. Kaya mahal na mahal kita Cindy. Nasa'yo na ang lahat. Wala na akong hahanapin pa sa asawa ko. At kahit na sino pang babae ang mang-akit sa akin, ikaw at ikaw lang pangako. Naging madamdamin ito. Nakadama siya ng kakaibang kiliti sa kanyang pakiramdam. Kinikilig siya sa sinabi ni Simon pero hindi niya maiwasang maging emosyonal. Buong akala niya after 3 years ng kontrata nila, walang magandang mangyayari. Ngayon niya gustong ipagpasalamat ang lahat sa asawa, lalo na sa pagdating nito sa kanyang buhay. Dahil bukod sa stable na at may magandang buhay ng kanyang pamilya, lalo at graduate na sa college si Chloe, ay sagot pa rin ito ang pag-aaral ni Carlo. Sobrang blessed niya na kahit nawalan siya ng padre di pamilya, mas higit pa ang dumating. Naniniwala na talaga siyang may destiny at si Simon ang kanyang destiny. Thank you Simon dahil ako pa rin at palaging ako yung pinipili mo kahit may anak na kayo ni Celeste. Kaya promise ko sa iyo lahat ng pagmamahal na kaya kong ibibigay ko. Madamdamin niyang side. I love you Simon. Pahabol pa niya. Niyakap siya ng mahigpit nito habang ibinubulong ang mga katagang mahal kita at tanging ikaw lang. Nagpasalamat din ito na binigyan niya ng anak. Hindi lang isa kundi 2.
hanggang sa nakatulog silang masaya ni Simon at magkayakap pa matapos nilang ipadama ang init ng kanilang pagmamahalan.